Kailangan kong maunang makarating. Sa guardia booth na tinitirhan ng pinuno ng lambak ng gamot, pakiusap na lumabas ka. Ako ay maliit na gwardiya, malaya at masaya. Araw-araw, mga may-ari, paalam. Gabi-gabi, magagandang babae, magandang gabi. Nasa harap na ang pinuno, huwag hayaan ang babaeng ito mula sa wang. Na maunahan tayo. Pinuno. Ang ganda ng katawan ng babae. Pinuno. O mula sa Imperial City, Yi mula sa CCD, Piao mula sa Jiangbi, Lin mula sa Yancheng. Nakikiusap kaming lumabas ka, pinuno ng lambak ng gamot. Dito na ako nagtago, nahahanap niyo pa rin ako. Huwag kang magalit, pinuno. Ano ang kailangan niyo? Si Itian mula sa CCD, naghahandog ng 10 bilyong cash. Nakikiusap na lumabas ka, pinuno. Si Wang Yanran mula sa Imperial City, naghahandog ng 1 trilyong cash, 10 mansyon. At si Yanran ay buong pusong maglilingkod bilang alila. Upang personal na maglingkod sa iyo, pakiusap na lumabas ka. Piao mula sa Jiangbi, Lin mula sa Yancheng. Tigil. Gusto ko lang manirahan sa lungsod, maging masayang gwardiya. Ayaw kong makisali sa mga ganyan, umalis na kayo. Pinuno, ako. Umalis na kayo. Ayaw kong masirang kaya ang buhay ko. Dahil sa mga problemang halatang mangyayari. Hoy, Pinuno, nakita na ng iyong lingkod. Ang 5 ate mo noong nasa orphanage ka. At ang iyong panganay na ate na si Iwaner ay maaring nasa problema. ano? Excuse mga ate, may urgent ako. Saan ka pupunta, pinuno? May kotse ako, masasakyan kita. Ayoko sa iyo. Huwag mo na akong guluhin. Waner, alam kong tinanggihan mo ako noon. Dahil akala mo kulang ako sa sinseridad. Pero tingnan mo ngayon, sapat na ba ang romansa at sinseridad ko? Wala iyon sa sinseridad. Sinabi ko na hindi tayo bagay. Waner, huwag kang mahiya. Alam kong gusto mo ako. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay at walang hanggan. Paano nagkakaroon ng ganito? Taong hindi nakakaintindi ng sinasabi. Diyos ko, pakiusap, magpadala ka ng sasaklolo sa akin. Wu ang romantic, hindi ko inakala, ang kilalang pamilya Wu mula sa Imperial City. Ang pangalawang anak na si Wu Ji, ganito pala ka-devoted kay Bossy. Ang romantic at sentimental ni MR Wu. Parang pangarap kong lalaki talaga. Kung ako si Bossy, sasagot na agad ako. Waner, maging girlfriend mo ako. Tignan mo tong rose heart at tong bulaklak. Parang puso ko, matatag at hindi nagbabago. Dito na siguro. Payagan mo, payagan mo. Anong nangyari? May problema yata si ate. Miss, delivery po. Pakisign. Ewick Wu, di pala matibay ang pag-ibig mo. Dinurog lang, nawasak agad. Hoy, san ka galing? Boss. Ang bunganga mo mas mabaho pa sa medyas ni Lola. Ay, ang baho. Pagdaan mo, di mo nakita tong nasa sahig? Public area to, di ba? Akala ko basura lang sa sahig. Euro. Gago ka, niloloko mo ko? Gusto mo mamatay? Boss, tinutulungan lang kitang maglinis ng basura. Di naman kailangan ng ganyang pasasalamat. Hoy, kayong tatlo, anong ginagawa nyo? Sampalin nyo yan. Mga tol, okay lang. Di ko sinasadya. MR Wu, kakaiba tong lalaking to. Magaling manuntok. Ano naman? Isang utos ko lang. Daan-daang tao agad ang dating. Sana di ka umiyak at magmakaawa sa pagdating nun. Ganon ba? E di ngayon pa lang. Sasapakin kita ng todo. Yuaner, makukuha din kita. At ikaw, gago. Sa susunod na magkita tayo,
Papatayin kita ng mahirap. Ate, ingat. Ano nang tawag mo sa kin? Kahit na tinulungan mo ko ngayon sa isang malaking problema, guard. Ang kapatid ko ang pinakamahalaga sa kin. Noong nasa Young City Orphanage tayo lang magkapatid noon. Alam ng lahat na galing ako sa orphanage. Huwag mong isipin na makakalapit ka sa kin dahil diyan. Ate, ako talaga yung kapatid mo. Mula nang maghiwalay tayo hanggang ngayon. 15 taon na. Di ako scammer. Di maniniwala kahit bata sa'yo. Gusto mo pa kong lokohin? At ito yung picture natin noon. Ito ba? Ikaw talaga yung kapatid ko. Ako too, at Warner. Talagang bata ka pa. Sa wakas, nakita na rin kita. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Mahaba ang kwento, at Warner. Noon, may isang napakagandang matandang babae. Sabi niya, kakaiba ang buto ko, kaya pinilit niya akong magsanay para maging security guard. 15 taon akong nagsanay at ngayon, bumaba na ako ng bundok. Palagi kitang hinahanap. Marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon, di ba? Mula ngayon, hindi na kita pahihirapan, ate. Aalagaan kita. Ate, marami na akong natutunang kakayahan ngayon. Dapat ako ang mag-alaga sa inyo. Hoy! Ano? Alam ko na. Anong nangyari, at Warner? Yung boss ng World Trade Group, si Southern. Marami siyang utang sa akin at pinapuntahan na siya ng assistant ko. Pero sabi niya, wala siyang perang ibabayad. Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala. Kaya ko to, ate, huwag kang mag-alala. Sayo Chen. Kakababa mo lang ng bundok, 15 taon ka doon. Hindi mo alam ang mga bagay sa negosyo. Hayaan mo lang akong mag-asikaso, ate. CJ, ate. Kung may hindi ka kayang solusyonan, sabihin mo sa akin. Nga pala, ano ang trabaho ni Wuji? Umutang ang kumpanya ng 50 milyon sa pamilya mo. Si Wuji ang anak ng pamilyang iyon. Dahil sa utang na iyon, palagi niya akong ginugulo. Pero naniniwala ako na pagkatapos nito, mag-iingat na siya. Ang usapin sa World Trade Group. Hayaan mo na akong mag-asikaso. Ate, sasamahan kita. Lumaki na ang bunso. Naging responsable ng lalaki. Si Wenner, 30 milyon lang naman yan. Bakit kailangan pang pumunta dito? Siya si Souting. Kilala siya bilang mapagpanggap, palagi siyang nangangakong magbabayad. Pero wala namang nangyayari. Kung hindi siya magbabayad, bubugbugin ko siya hanggang makita niya ang lola niya. Ji, ang mga pumunta sa World Trade Group ngayon ay mga potential na kliyente. May pag-usapan kayo ni Ji Zhao, kaya hindi angkop na magdala ng kasama. Ji, ang mga pumunta ngayon ay mga importanteng tao. Huwag nating hayaang makapasok ang kahit sino dito. Ate, minamaliit niya ako. Gagapangin ko siya tungkol sa 3 milyon. Ako na ang bahala. Xiao Chen, huwag kang padalos-dalos. Lumabas ka muna at hintayin mo ako, tapusin ko lang dito. Lalabas ako agad para hanapin ka. Ginoong Ye, maupo po kayo. Ginoong Ye, sandali lang po. Hahanapin ko ang finance, Sage. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Yuener, hindi ko inaasahang makikita tayo agad. Ikaw pala? Nasaan si Souting? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, si Zhao Teng ay aso lang ng aming pamilyang Wu. Kaya pala ikaw ang may pakana nito. Ngayon mo lang nalaman, huli na. Teka. May sniper akong inilagay sa paligid. Subukan mong lumabas ng World Trade. Uputok ang ulo ng kapatid mo. Ang sama mo.
May nagmamatsyag sa akin, pero bagong baba lang ako. Wala naman akong ginawa, si Ate Warner ang target. Sage, umalis ka. Bakit hindi ka na lumalakad? Ito ay pagitan natin, wala siyang kinalaman. Sa totoo lang, wala siyang kinalaman, pero sadyang matigas ang ulo. Lumalaban sa akin, kaya hindi siya dapat mabuhay. Ano ba ang gusto mo? Babayaran ko ang utang kasama ang interes. Huwag mo siyang galawin. Utang ay bayaran, pera at tao, gusto ko. Binigyan kita ng magandang pakikitungo, ayaw mo, wala akong magagawa. Kung hindi ka makikipagtalik sa akin, mahihirapan ka. Kung ayaw mo siyang mamatay, sundin mo ako. Umalis ka. Ayaw mo siyang mabuhay? Sage, ibibigay ko sa iyo. Ako ang may kasalanan sa kapatid ko. Tama. Wujay, sasang-ayon ako, pero dapat tuparin mo ang pangako. Ganito dapat. Bitawan mo siya. Wala ka talagang natutunan, hinahamon mo pa rin ang ate ko. Ginoong Wu, ayos lang ba kayo? Ate Warner, ayos ka lang ba? Ayos ako. Ang lakas ng loob nitong manakit kay Ginoong Wu dito. Ate Warner, hindi mo kailangan sumang-ayon sa kanya. Kaya kitang protektahan, hindi ko hahayaan ng sinuman. Napihin ang aking Ate Warner. Ah, alam ko na. Bata, alam mo ba kung sino ang sinuntok mo? Mamayang gabi, sa Kyoto, gagapang ka na lang. Naniniwala ka ba? At ang makipagkagawan sa akin, si Wu Xiao, para sa babae. Malinaw na kusa siyang pumunta, at ikaw pa ang nangahas manakit. Ang pamilya Wu ay isang pangunahing angkan sa Kyoto. Martial artist na kapagkagusan, at may alpha sa Marcos, si Dake, at ikaw, nangahas kang maghamon. At ikaw, nangahas kang maghamon? Sinuntok mo pa ako. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi na ako tatawaging Wu. O baka gusto mong magpalit ng apelyido sa Xiao. Xiao. Dahil ang lolo mo, ako ay Xiao. Hoy, ano pang hinihintay nyo? Durugin nyo siya. Huwag kang lalapit. Lumuhod. Chairman, kung lalapit ka pa, ako na ako. Ano ang gagawin mo? Wala. Gusto lang kitang suntukin. Ako. Ang tatay ko si Wu Chanlong. Dapa. Nangahas kang saktan ng ate ko. Dapat putulin ang mga kamay mong yan. Gusto mo pa ba ang ate ko? Ayoko na, kuya. Ayoko na ng lahat. Pati pera. Buti ano ang pangalan ng tatay mo? Sabihin mo sa tatay mo na dalhin ang pinakamalakas na mandirigma nyo. Kung hindi siya darating ngayon para humingi ng tawad para sa'yo, ilalagay ko ang ulo mo sa puwit mo. Xiao Chen, yun ang patriarch ng Angkan Wu. Ang yabang naman ng taong yun. Yun si Wu Chanlong, ang patriarch ng Angkan Wu. Tatawagan ko na siya ngayon. Nandito ako sa World Trade. May gustong pumatay sa akin. Binanggit ko ang pangalan mo, pero wala. Ay on ang speaker. Sage. Buti anong, di ba? Nakaluhod sa harap ko ang anak mo, tinatawag akong tatay. Binibigyan kita ng 5 minuto para pumunta. Kung hindi, ipapadala ko siya sa kanyang ninuno. Xiao Chen, hindi basta-basta ang impluensya ng Angkan Wu sa Kyoto. Baka gusto mong 8. Sa paningin ko, ang Angkan Wu ay hindi katumbas ng isang langgam. Xiao Chen, ang patriarch ng Angkan Wu. Sa gitna ng mga pangunahing angkan sa Kyoto ay nasa rurok ng kapangyarihan. Isa rin siyang martial artist. Ate, sinabi kong mapoprotektahan kita at gagawin ko. Ikaw, mahil hindi mo alam ang kapangyarihan ng aming Angkan Wu. Kahit na talagang payagan kitang umalis ngayon, gagawin kong imposible para sa'yo ang umakyat sa langit o bumaba sa lupa. Ang tatay mo ang nagsasalita, bakit ka nakikisaw-saw? Darating na ang tatay ko, kahit na talagang patayin mo ako ngayon, hindi ka pa rin makakaalis. Ikaw ang may kasalanan nito. Xiao Chen, makinig ka sa ate mo, umalis ka na ngayon. Walang sinuman ang alis ngayon. Anak. Tatay, dumating ka na rin. Itong walang kwentang batang ito. Sabi niya papatayin niya ako. Ikaw ang nambuli sa anak ko, at hinamak ang aming pamilyang Wu? Ginoong Wu, malaking pagkakamali lang itong lahat, pwede kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Kaapat-dapat ba kayo? Kung matino kayo, paluhutin mo na ang batang ito ngayon, at putulin ang sarili niyang mga kamay. Baka isipin kong bawasan ang hirap na danasin niya.
Wala siyang kinalaman dito. Ang lahat ng nangyari ngayon ay ako ang sasagot. Kaya pala may anak na tatawagin lang na tatay ang sinumang makita. Dahil ang tatay mismo ay hindi rin mabuting tao. Batang ito, ano ang sinabi mo? Hindi mo narinig? Sige, ulitin ko, ang tatay mismo ay hindi rin mabuting tao. Xiao Chen, konti na lang ang sabihin mo. Ngayon, kahit na lumuhod ang ninuno niya, ay huli na ang lahat. Sugod! Mga basura. Ah, kaya pala isa ka palang martial artist, kaya ganyan ka kapalagay. Xiao Chen, martial artist ka. Siguro. Magpapakaluhod ka na ba para humingi ng tawad? Humihingi ng tawad? Katawa-tawa. Batang ito, kahit na martial artist ka man, ngayon ay siguradong mamamatay ka. Hayaan mong subukan ko. Ang tunay mong kakayahan. Xiao Chen, 6th grade martial artist siya. Umalis ka na. 6th grade martial artist. Ang galing ba niyan? Ang 6th grade martial artist ay kayang humarap na sa simpleng baril. Mahirap siyang saktan ng bala. 8. Isang 6th grade martial artist lang yan, madaling harapin, huwag kang mag-alala. Xiao Chen, ako na ang bahala dito. Huwag ka nang makialam. Ginoong Gu, ang 5 milyon na utang ko sa'yo. Babayaran ko sa loob ng 3 araw. Doble ang tubo. Ano sa tingin mo? Maami ka palang alam mo pa ang kakilakilabot na martial artist. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Maglingkod kang mabuti. Sa anak ko mamayang gabi, baka isipin kong palayain ang batang ito. Ikaw, Ang dami mong alam, matandang hayop. Ngayon, kung hindi ka luluhod para humingi ng tawad sa ate ko, papatayin kita. Mayroon talagang hindi takot mamatay. Paano ito nangyari? Hindi ba ako nagkakamali ng tingin? Ang pinuno ng Wu ay ika-6 na antas na mandirigma. Ganun lang pala ang ika-6 na antas na mandirigma. Ikaw, Diyos ng digmaang Baifeng, iligtas mo ako. Pakawalan mo siya. Malapit nang dumating ang Diyos ng digmaang Baifeng. Mamamatay ka na. Xiao Chen. Si Baifeng ay isa sa 4 na Diyos ng digmaan. Lagi siyang kumakalinga sa angkan ng Gu at namamahala rin sa isang teritoryo. Hawak pa niya ang mga sundalo ng Longgo. Huwag kang mag-alala, ate. Kahit sino pa ang dumating ngayon, wala itong magagawa. Nakakapal ka pa rin ng mukha? Akala mo ba, dahil nakapag-aral ka lang ng kunting, mababaw na kasanayan, makakapagmayabang ka na rito? Isang daliri lang ng Diyos ng digmaang Baifeng. Kayang-kayang patayin ka. Hindi mo kayang saluhin kahit isa kong atake, tapos ako ang tatawagin mong may mababaw na kasanayan. Eh ano ka? Ikaw. Kapag dumating na ang Diyos ng digmaang Baifeng, malalaman mong mali ka. Ngayong araw, kahit sino pa ang dumating, dapat lumuhod sa harap ko. Sage. Magmayabang ka lang ng magmayabang. Malapit nang pumasok si GNG Baifeng. Sa oras na iyon, ikaw ay Sa bawat salitang sasabihin mo, dagdag na sampal ang tatanggapin mo. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito matitiis. Diyos ko, ang tapang niya. Malapit nang dumating ang Diyos ng digmaang Baifeng. Naglakas loob pa rin siyang gumawa ng aksyon. Ganoon katapang ngayon, baka ganoon din kalakas ang pagmamakaawa mamaya. Sinabi kong pakawalan mo siya, hindi mo ba naririnig? Babaeng pala ang Diyos ng digmaang Baifeng. hindi mo pa siya kilala? Siya ang isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng Longgo, si Baifeng. Siya ang pinakamataas na uri ng likas na mandirigma. Mamamatay ka na. Magpakabastos ka. Bago mo paluin ang aso, tingnan mo muna ang may-ari. Huwag kang mangarap. Binigyan na kita ng pagkakataon. Magaling kang lumaban, pero mabagal ka lang. Gusto mong mamatay. Magaling kang lumaban, pero sobrang init lang ng ulo mo. Bastos, naglakas loob kang maglambing sa akin? Ikaw, Kapag hindi sumunod, dapat paluin. Alam mo ba, Tol? Kung magpapatuloy ka sa ganito, baka magdusa ka ng malaki sa hinaharap. ikaw, Masyado lang akong mabait. ikaw, pakawalan mo ako. Tawagin mo akong kuya at bibitawan kita. Kuya, Ito, hinipuan mo ako. Tinititigan mo pa. Baifeng na Diyosa, patayin mo siya, bilis. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka talaga kalaban ni Baifeng. Baifeng, patayin mo na siya. pinalaya mo lang ako. Hindi ako kalaban mo. Kahit ganito, hindi kita mapapatay. Nararamdaman ko. Baifeng. Sa pamilya Wu, Buhay ka pa naman, di ba?
Ngayon, ililigtas kita. Tapos na tayo. Beifeng, pasensya na sa tanong. Saan mo nakuha ang agimat sa dibdib mo? Huwag magtanong. Ayokong sagutin ka. Agimat iyon ang ikaapat kong ate. Kailangan kong malaman. Kilala kaya niya si ate? Unahin natin ang problema ni Ate Warner. Ikaw ba ang nagdala nitong batang to? Yuaner, wala ka ng pag-asa. Gusto mo talagang mamatay? Nagbabanta ka pa sa ate ko. Ginoong Gu, dagdagan ko ang bayad. Kalimutan na lang natin ito. Apos na? Panaginip. Dalawa ang pagpipilian mo. Huwag mong pakialaman tong batang to o... Sasabog ang bahay ampunan ng Yangtze ngayon din. Ikaw, Takot ka na? Takot ka pala. Maglingkod kang mabuti sa anak ko mamayang gabi. Kapag nasapan siya at natuwa ako, baka palayain ko sila. Taksil, Taksil, sa mundong ito, hindi lang lakas ang kailangan, kundi koneksyon. Alam mo ba yon? Taksil ang tawag mo kay Ginoong Wu? Diskarte yon. Napakabait na ni Ginoong Wu sa pagbibigay ng pagpipilian. Huwag kang magmalaki. umalis ka na. ate, ikaw. Umalis ka na. Ate, tahanan ko rin ang bahay ampunan ng Yangtze. Hindi ako magpapabaya. Kung palalayasin mo ako ngayon, talo na tayo sa plano ng gago. Marunong ka ng martial arts, malakas ka. Pero ang bahay ampunan ng Yangtze, ganyan din ba lahat katulad mo, tatay? Binali niya ang isang kamay ko ngayon. Babasagin natin ang kamay ng lahat sa Yangtze Orphanage. Umalis ka na habang maaga, ihahanda ko na ang kwarto. Kung hindi siya alis, ipapakita ko sa kanya ang palabas. Walang makakapagpaalis sa akin ngayon, lalong hindi makakagalaw sa ate ko. Ikaw ang may gusto nito. Ayusin na agad. Walang iwanan sa Yangtze Orphanage. Huwag. Sandali lang, ate. Lalong lumalaki ang ulo ng pamilya Wu. Ito si Wang Yanran, ang bonso ng pamilya Wang. Siya. Bakit siya nandito? Tumahimik ka. Bakit po kayo nandito, MS Wang? Hindi po ako huli, MR Chiao. Kung isang hakbang pa ang huli mo, ang buhay nila. Sa wheelchair na lang. Nangahas kayong gambalain si MR Chiao. Gusto niyong mamatay. Si MR Chiao ay mahalagang bisita ng aming pamilya Wang. Ang sinumang walang galang kay MR Chiao ay walang galang sa amin. MS Wang, baka nagkakamali po kayo. Isang simpleng tao lang siya. Paano siya naging mahalagang bisita ng pamilya niyo? Ang ibig mong sabihin, bulag ako. Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ito po. Ayokong makinig ng dahilan. Sinumang mang insulto kay MR Chiao, sampalin. At siya, hintayin mo. Nangahas ka pang manampal sa akin? Kanina mo pa sinasabi sa labas, kailangan ng koneksyon. Ngayon, sinasampal kita. May lakas ka bang sumagot? Gusto mong mamatay. Kung gagalaw ka kay MR Chiao, sisiguraduhin kong mawawala ang pamilya Wu sa Imperial City. Nakita mo? Yan ang lakas ko. Tara na, ate. Hindi ko alam ang nangyari dito, at ayoko ring malaman. Bibigyan ko kayo ng 3 araw, para bigyan ng disenteng paliwanag si MR Chiao. Kung tatanggihan, kayo ang gagawin namin disente. Ikaw. Opo, magsusori kami kay MR Xiao. Mabuti. Tatay, ano na ang gagawin natin? Ano pa ang magagawa? Magsorry kay MR Xiao. Gusto mo bang mawala ang pamilya Wu dahil sa pamilya Wang? Ara na. Xiao Chen, salamat at nandito ka. Hindi ko akalain, sa ilang taon, lumaki ka na at naging. Makakapagprotekta na ako sa ate ko, isang tunay na lalaki na. Anong pasasalamat, ate? Dapat ko lang yan gawin. Nga pala, paano mo nakilala ang dalagitan ng pamilya Wang? Siya. Di ko siya kilala. Eh bakit siya pa ang napakita para tulungan ka? Simple lang. Siya ang nagsusumamo sa akin para humingi ng pabor, pero tumanggi ako. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sabi ko, siya ang nagsusumamo sa akin para humingi ng pabor. Gustong maging katulong pa nga. Tumanggi ako. Siya ang dalagitan ng pamilya Wang, anong klaseng bagay? Ang kailangan niyang hingin sa'yo, Totoo ang sinasabi ko, di kita niloloko. kung ayaw mong sabihin, wag na. Ate, ako. Sandali lang po, Ginong Chiao.
Ginang Wang, bakit mo ako hinabol? Alam mo bang, abala ako. Ginong Chiao, alam kong di ako karapat-dapat sa inyo. Pero kung papayag kayong iligtas ang aking ama, lahat ng meron ako, ibibigay ko sa inyo. Nakatulong ka naman sa akin kanina, nabawasan ang hirap ko. Ginong Chiao, maraming taon na ang nakalipas, ang aking ama ay nagkaroon ng kakaibang karamdaman. Pinatawag namin ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo, pero walang nagawa. Pakisagi po ang aking ama. Kahit ang mga doktor sa buong mundo ay di kayang gumaling. Bakit ka ganun kasiguradong kaya ko? Nakakatawa naman po kayo, Ginong Chiao. Kayo po ang pinuno ng Lembah Diwa Obat, ang pinakamahusay at pinakamisteryosong tagapagmana ng Diyos na medisina sa buong mundo. Kung kayo pa ang di makakapagpagaling, wala na sigurong pag-asa. Pwede kitang tulungan na pagalingin siya. Maraming salamat po, Ginong Chiao. Pero huwag ka munang masyadong masaya. Pwede kitang tulungan. Pero di ako tatanggap ng kahit ano sa'yo. At itigil mo na yung mga iniisip mo. Ginong Chiao, wala po ba talagang kahit konting pagtingin sa akin? Xiao Chen, anong tinitignan mo dyan? Sa kanya. Ate, dumating ka na rin. Kung di ka pa dumating, nadakip na sana ako ng mga engkanto. Nakakainis. May pagtingin pa rin sa akin si Ginong Chiao. Malapit nang magtagumpay. Kapag nagpagaling na siya sa tatay ko, talagang hahanap ako ng paraan para magpasalamat sa kanya. Ginong Chiao, Ang bilis mo naman. alas 6 pa lang po ako. Nandito na sa harap ng pinto. Mukhang talagang napaka-urgente ng sakit ng iyong ama. Ayon sa doktor, 1 linggo na lang ang natitira sa kanya. Kung di dahil doon, di ko po kayo mapipilitang tulungan siya. Sige, naintindihan ko. Sakay na. Doktor, pakisagi po ang aking ama. Hindi mabubuhay ang aming pamilya kung wala siya. Kahit na magising siya ng kalahating araw lang. Kung hindi, malaking problema ang sasapitin ng Wang family. Second miss. Hindi sa ayaw kong tulungan, wala talaga akong magagawa. Ang katawan ni Master Wang, nasa bingit na ng pagbagsak. Imposibleng mapagaling ng modernong medisina. Maliban na lang kung Ano? Maliban na lang kung bigyan si Master Wang ng adrenaline. Pero kung ganito, baka hindi na umabot ng 1 oras si Master Wang. 1 oras, sapat na yon. Pakiusap, gawin mo na ito, matandang manggagamot. Pigilan mo yan. Kapag tinurok mo yan, baka hindi na umabot ng 15 minuto si Master Wang. Sino siya? Siya yung sinasabi kong manggagamot. Ang taong kayang lubusang pagalingin ang sakit ni Papa. Ikaw ba ay doktor? Saang klinika ka nagpa-practice? Hindi pa ako nagpa-practice, silang umakyat ng bundok para humingi ng tulong sa akin. Ikaw ay isang manggagamot na walang lisensya. Isang by-foot doctor. Kaya sabi, Kalokohan. Palayasin niyo siya. hoy, sandali. Payo ko sa'yo, huwag kang magmadaling paalisin ko. Mahina na ang hininga ni Master Wang ngayon kung iturok mo yan. Mamamatay siya agad, huwag mong sasabihin hindi kita binalaan. Ayong mga manggagamot ng TCM, mahilig sa mga misteryosong salita. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo lang ng pera, di ba? Sinong nagsabing walang silbi ang misil? Ilang taon na lang ba ang Western medicine? Mas marami pang tulay na nadaanan ng misil kaysa sa daang nilakad ninyo. Miss Wang, kunin mo ang mga karayom. Huwag kang magpaloko sa kanya. Halos magkaedad lang kami, kahit na may alam siya sa medisina. Paano siya makakapantay sa matandang manggagamot? Maniwala ka sa akin, totoong manggagamot siya. Bakit ka ganyan katigas ang ulo, Marami na akong nakikitang ganyang manloloko. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin ang ko. Isang pagpipilian lang ang ibibigay ko sa'yo ngayon. Umalis ka sa harap ko, ngayon din. Hoy, huwag kang masyadong mag-init, baka sumakit ulit ang ulo mo. Ano? Paano mo nalaman? Mahina ang iyong ki at dugo, kitang-kita na sobra ang yang fire. Naipit ang yin energy kapag biglang tumaas ang yang fire, sasabog ito sa bayhui. At makakasira sa nerves. Kayo lang yan. Miss Wang, may sakit ba siya? Hindi ko ba makikita yon? Siyempre hindi mo makikita dahil may sakit ang mata mo. Hinahamon mo ako. Wala naman akong sinabi. Parati bang tuyot ang pakiramdam ng mga mata mo? Pagkatapos ng pagod sa mata, mararamdaman mo rin. Ang labis na pangati. Paano mo nalaman? Sabi ko na, doktor din ako. Marunong ka talaga ng medisina. Totoong totoo. Ay magagamot ang sakit ni MS Wang. Maaaring malunasan, ngunit napakakomplikado ng pamamaraan. Kailangan ng gamot, ang mga detalye ay nasa medical certificate. Hayaan mong suriin ko ng mabuti. Mukhang impostor ka lang.
Hindi mo man lang masabi ang treatment plan. At nag-angking doktor ka pa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan nating magkompetensya. Sage, paano? Gamitin natin si Patriarch Wang bilang halimbawa, ang makapagsasabi ng tama. Ng kanyang sakit ang mananalo. Kung may pustahan, dapat may taya. Ano gusto mong usahan? Kung matatalo ka, lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin. At aminin mong hindi ka magaling na doktor. Sige, kung ako ang manalo, gusto ko sa'yo, matandang ito. Na umalis na sa medisina, huwag nang manira pa ng buhay. At para sa ikalawang anak na babae ng Wang, dahil gusto ng ate mo na maging katulong ko, pwede ka ring sumama. Wala akong problema, hindi ako naniniwala sa mga haka-hakang TCM. Ikaw, MS Wang? Wala rin akong problema. Isa lang siyang manggagamot na walang lisensya. Hindi talaga ako naniniwala na may tunay siyang kakayahan. Sige, unahin mo, matandang doktor. Narito ang lahat ng sanhi ng sakit na nalaman ko sa pagsusuri. Sa palagay ko, ang sakit ni Patriarch Wang ay dahil sa pagpasok ng bakterya sa 5 pangunahing organo. Kaya siya nawalan ng malay. Impeksyon ng bakterya. Patingin ng medical record. Anong ibig sabihin yan? Mali ka, kaya itinapon ko para hindi ka makapanira. Sige, sabihin mo kung saan ako nagkamali. Nagkamali ka sa pagiging makitid ang pag-isip, ang Western medicine. Ay sumusuri ng sanhi sa mikroskopiko, habang ang misil ay nagmamasid sa ki at espiritu. Malinaw na hindi ito impeksyon ng bakterya, kundi pagbara ng ki at dugo sa 5 pangunahing organo. Kaya lumala ang sakit. Kalakaran mo, ano ba yung pagbara ng ki at dugo na makakapinsala sa 5 pangunahing organo? Maikli ang pag-isip, hindi mo ba nakita? Ang isang taong nagputing buhok ng isang gabi dahil sa matinding trauma. Ano naman ang kinalaman niyan sa sakit ni Patriarch Wang? Malaking kinalaman ang ki ang ugat ng tao. Kapag nabara ang ki at dugo, babara ang mga organo at sa pagtagal. Magdudulot ito ng mas maraming karamdaman. Ito rin ang nakikita ninyong mga doktor sa kanluranin sa ibabaw lamang. Walang patunay sa salita lamang. Kung magagamot mo ang Panginoon Wang ngayon, ikaw ang panalo. CJ. Mga karayom. Ang pagbabara ng ki at dugo ay magdudulot ng pagbabara ng mga daluyan. Kapag naalis ang bara sa mga daluyan, gagaling ng kusa ang sakit. Mukhang may talagang kakayahan siya. Nanggugulo lang. Tatay, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Ayos lang ako. Mas komportable na ang pakiramdam ko sa dibdib ngayon. Tatay, talagang ayos ka lang? Tingnan ko. Gumaling na si Panginoon Wang. Isang himala sa medisina ito. Paano mo ito nagawa? Simple lang. Ilang tusok lang. Iba talaga ang ugali ng ginoong ito, King. Tulungan mo akong tumayo. Tatay, masama ang pakiramdam mo. Bakit ka pa tatayo? Tatayo ako pa magbigay galang sa ginoong ito. Bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa buhay ko. Ay, huwag masyado, Panginoon Wang. Pasalamatan niyo na lang si NG Wang Yanan. Siya ang nag-anyaya sa akin mula sa malayo. Nahirapan ka, Yanner. Tatay, pamilya tayo. Walang anuman. Yanner, kunin mo agad ang gintong card na yon. At ibigay mo sa ginoong ito. Sek. Ginong Chiao, ito ang aming Wang pamilya. Ay para sa iyong kabayaran. Tanggapin mo. Ito ang Wang Dao Gold Card na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ano ang Wang Dao Gold Card? Ang Wang Dao Gold Card ay kumakatawan sa simbolo ng pagiging puno ng Wang pamilya. Ang card na ito ay hindi lang may 10 bilyong pondo, kundi maaari ring gamitin sa lahat ng industriya sa ilalim ng Wang pamilya. Masyadong mahalaga ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Ay Ginoo, huwag kang mahiya. Nararapat ito sa iyo, tanggapin mo na. Kung ibibigay mo sa akin ang bagay na kumakatawan sa iyong pagkatao, ano man gawin mo? Isang Wang Dao Gold Card lang iyan. Ang tatay ko mismo ay si Wang Dao. Kailangan pa ba ng gintong card para kumatawan sa kanyang pagkakakilanlan? Kung gayon, tatanggapin ko na ito. Panginoon Wang, magpahinga ka ng maaga. Aalis na muna ako. Kaming magkapatid na magsilbing katulong. Mukhang gusto mo pa rin ako. Ngayon, hindi natin dapat pabayaan si Ginong Chiao. Sage, Yenner, samahan mo si Ginoong. Sage, Ginong Chiao, tuloy po. Magpahinga ka ng mabuti. Ano ang nangyari kay Ginong Chiao? Mga magandang dalaga, parang hindi pa natutupad ang ating pusta. Kung aalis lang ako ng ganito, paano kung hindi nyo ito kilalanin pagkatapos? Ipinagkaloob sa akin ni Ginong Chiao. Tiyak na masaya ako. Ang aking kapatid na babae, titingnan ko kung gusto niya.
Ang aking pagkatao ay mataas. Bakit ako magiging katulong mo? Hindi kaya ayaw tumupad ng pangalawang dalaga. Ayaw ko tumupad. Ano ang magagawa mo? Akala ko ay gagalingin ang iyong nakatabong sakit, hayaan mo na. Hambog, kung maari mong pagalingin ang aking sakit ngayon. Gagawin naming katulong mo. Ano ang gagawin mo? Gagamutin ka. Hindi sasaktan ni Ginoong Kinjetsiao. Tumayo ka ng maayos. Ikaw ay nangahas na hampasin ang aking puwit. Huwag muna magalit, tingnan mo kung mas maganda na ang iyong kalagayan. Totoo nga, nararamdaman ko na mas komportable na ang katawan ko. Kung gayon, papayag ako, maging katulong mo sa loob ng 2 buwan. Napagkasunduan na, 2 buwan lamang. Nagbibiro lang si Ate Kinji. Hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging pangalawang dalaga ng Wong family ngayong gabi. Sumama ka sa akin para makita si Ate Warner. Ed Kinj. Ginong Chiao, si Kinj ay, ikaw ay. At Kinji. Ako si Xiao Chen. Xiao Chen, noon. Noong bata ka pa, laging gusto mong yakapin ako para makatulog. Ikaw nga talaga. Xiao Chen, saan ka napunta nitong nakaraang 10 taon? Noong nawala ka, ako ay hinanap at ibinalik ng pamilya Wang. Kaming magkakapatid ay nagkawatak-watak. Sa mahabang panahon, hinanap ko kayo, ngunit hindi kayo matagpuan. Huwag kang mag-alala, Ate Kinji, huwag kang umiyak, bumalik na ako. Ngayong gabi, sumama ka sa akin sa bahay. Sabay natin makita si Ate Warner. Kaming tatlo ay magsasama-sama ng mabuti. Tayo na. Nakakainis, hindi ko inaasahan na ang kapatid ko ay, ni Ginong Chiao, nakakaabala ulit. Ang aking pakikipag-ugnayan kay Ginong Chiao. Pero sa relasyon ni Kinj, hindi ako matatakot na di pansinin ni Ji Chiao. Sigurado ka bang di ka nagkakamali? Walang duda si Huge. Nakita ko mismo si Wang King. Sa private room 888, pero may lalaki. Nakakaistorbo sa loob. Wang King. Sabi ni Yang Master Sheng, pag na-deliver ko siya, yayaman ako. Ang cute-cute. Naglakas loob ang tumanggi kay Yang Master Sheng. Tumikim pa ng alak sa di kilalang lalaki. Ayusin mo. Padalhan mo ng alak. Tandaan, lagyan ng pampagana. Papunta na ako. Gets. Di kami umorder ng cocktail. Mali ba ang deliver? Ginoo, libreng regalo po ito para sa EIE room. Xiao Chen. Masaya ngayon, dagdagan natin ang inuman. Tama si Ed Wenner. Itong cocktail. Ay dapat inumin ni Xiao Chen. Sino ba nagpahaba ng panahon bago kami hanapin? Huwag kayong malasing, di ko kayo mabuhat. Ay, hindi naman. Tara, kantahin pa natin. Ate Warner. Ate Kinji, anong nangyayari sa inyo? Ang init. Gantong klaseng ganda, by one take one pa. Sino ka? Ikaw ba ang may kagagawan? Ako nga. At may iba pa akong balak ngayon. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Gantong klaseng ganda. Swerte ko ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Mukhang gusto mong mamatay. Hulihin niyo siya. Ipakita mo kung anong iba pang gagawin ko ngayon. Sabi ko hulihin siya. Bakit ako ang hinuhuli niyo? Pagkatapos ko, saka kayo makikisalo. Gusto mo ng ibang gawin? Gagawin kita. Walang magawa sa susunod mong buhay. Paano nangyari yon? Bigyan kita ng isang pagkakataon. Sino ang nag-utos sa'yo? Ako ang Underground Emperor. Wag, sasabihin ko,
Masyadong mabagal. Si Shengjin, binigyan niya ako ng 1 milyon. Pahulihin at ihatid si Wang King sa kanya. Huwag niyo akong sasaktan. Dalhin mo ang basurang yan sa sahig at umalis ka. Sej, alis na ako. 8 Warner at Kinch. Kumusta na ang pakiramdam niyo? Ang init. Gusto na gusto ni Ate Xiao Chen. Tibayan niyo, aalisin ko na ang lason sa inyo. It Warner. Ate Kinje, ako. Huwag kang mag-alala, hindi mo naman kasalanan. Wala tayong magagawa, napilitan lang tayo. Dahil lang sa gamot, hindi ka namin sinisisi. At ngayon, wala na namang ganoong konsepto. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Xiao Chen. Kung wala ka, baka ang una naming pagkakataon ay mawala ng puri dahil sa masamang tao na iyon. It Warner at Kinch. Hindi ito lugar para mag-usap, umalis na tayo. Tara. Ate, anong nangyari? Hindi pa ba nawala ang lason? Huwag na nating pag-usapan pa. Tara na. Kumusta na ang ipinapahanap ko? Huwag dito, opisina ito, Sheng Xiao. Yung tinatawag na Xiao Chen. Walang nakitang background, pero ang kanyang na si Wenner. Ang presidente ng Huayan Group, espesyalista sa mga pampaganda. May paraan na. Humanap ng paraan para sirain ang produkto ng Huayan Group. Gagawin kong produkto ng Huayan Group na lahat ay kinamumuhian. Sinira mo ang plano ko. Xiao Chen, gusto kong ikaw mismo ang maghatid ng iyong Kinch at Warner sa aking kama. Walang konsensyang negosyo, ibalik ang aking mukha. Walang konsensyang negosyo, ibalik ang aking mukha. Walang konsensyang negosyo, ibalik ang aking mukha. Lumabas siya. Siya ang presidente ng Huayan Group, ang mapanlinlang na head. Ang ganda-ganda ng mukha, pero ang itim ng puso. Pinapangit ako nito, magbayad ka. Ano nang nangyari rito? Ano nang nangyari sa inyo? Ito ang produkto ng Huayan Group nyo. Pagkatapos gamitin, nagkaroon kami ng sugat sa mukha. Kailangan ng kumpanya nyo na magbigay ng paliwanag. Kung hindi, ngayon din, gigibayin namin ang Huayan Group. Gibayin at magbayad. Impossible. Ang mga produkto ng aming kumpanya ay dumaan sa pagsusuri. Pag may problema, sasabihin lang impossible. Talagang mapanlin lang ang Huayan Group. Mga kapatid, sirain natin ang kumpanya nito. Sirain siya. Sirain siya. Magbayad. 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 Sino man ang maghasik ng karahasan, ipapakulong ko siya. Sino man ang maghasik ng karahasan, ipapakulong ko siya. Sino ka? Anong karapatan mo magsalita ng ganyan habang mukha namin ang sira? Hindi pa kami pwedeng humingi ng paliwanag. Di naman mukha mo ang nasira, kaya ganyan ka magsalita. Kung mukha mo ang ganyan, tingnan natin kung di ka magwawala. Nandito kami para humingi ng paliwanag. Allergy lang yan sa mukha nyo, wala namang malala. Paano mo nasabing allergy? Malinaw na produkto ng Huayan Group ang may problema. May sira ito. Dahil ako ang punong researcher ng Huayan Group. Di ba, boss? Siya ang punong researcher ng kumpanya namin. Kung researcher ka, paano naman ang mukha namin? Ganyan na ang itsura namin. Paano na kami lalabas? Paano na kami makikipagkita sa iba? Xiao Chen, bigyan na lang natin sila ng pera, tapusin na to. Kung magpapatuloy ang gulo nila, baka ikaw pa ang mapahama. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Tapos na ba kayong magsalita? Ito ang pinakabago kong facial repair powder. Gamitin nyo lang to, babalik sa dati ang mukha nyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kung talagang ganyan kaganda, bakit ngayon lang niya inilabas? Huwag niyong paniwalaan. Subukan nyo kung ayaw nyong maniwala. Sisiguraduhin ko kung walang epekto, magkano ba ang nabili nyong pampaganda? Magkano binayad nyo sa pampaganda? Ibabalik ko ng 1,000 beses ang halaga. 1,000 bises. Huwag kayong maniwala. Hindi yan totoo. Ako na. Ayos na. Ang galing. Gumaling talaga. Sobrang himala. Xiao Chen, paano mo nagawa yon? Ang himala naman. Master, gamutin mo rin ako. Pwede ka rin bang maggamot sa ibang parte ng katawan? Master, una na ako. May kaunting peklat pa ako sa dibdib. Pwede mo rin ba akong tulungan? Isa-isa lang. Pumila kayo. Tigil. Sino ang nag-utos sa'yo? Anong nag-utos? Ako mismo ang gumamit ng produkto ng Huayan Group. Nasira ang mukha ko, kaya ko sila dinala rito para humingi ng hustisya. Ano to? May plano pala talaga. Tao, palino sa eksperto. Gusto ko malaman sino ang may gusto sirain ang grupo namin. Sino ang gustong sirain ang grupo namin?
Isa lang akong vlogger na may konting followers. Wala talaga akong alam. May nagkalat ng pera sa merkado kamakailan. Para subukan ng mga vlogger ang produkto ng Huayan Group. Ganito ang nangyari sa akin pagkatanggap ko. Wala na akong ibang alam. Nanonood din siguro yung nasa likod nito sa livestream. Kung ganoon, live na tayo. Ano sa tingin mo? Walang problema. Sigurado to. Xiao Chen, salamat talaga. Wala yan. Warner ate, ikaw ang ate ko. Sino pang tutulungan ko? Ano ba to? Bakit ang galing ng epekto? Ah, maliit na halamang gamot lang to. Malaking oportunidad to, Xiao Chen. Pwede bang ibigay mo sa akin ang result? Sa gandang epekto, pag napakete natin ng maayos, magiging puhunan to para mag-ipo. Ate, hindi lang pwede. Kailangan ibigay. Sulat ko na ngayon. Warner Ek, ikaw. Masyado akong masaya, huwag mong sasabihin sa iba. Warner ate, hindi ba't kinain mo na lahat? At ayaw mong panagutan. Huwag na. Xiao Gao, pasok ka. Yi boss, ano po ang kailangan? Gumawa ka ng kontrata. I-transfer ko ang 49% na shares ng Floral Charm Group sa kapatid kong si Xiao Chen. Wala akong silbi sa shares na yan. Ako ang may-ari ng kumpanya, ako ang masusunod. Iniligtas mo ang kumpanya at nagbigay ka pa ng malaking regalo. Kailangan to. Sage boss Ye, gagawin ko na. Maglabas ka rin ng anunsyo, itinalaga si Xiao Chen bilang Vice Chairman ng Floral Charm Group. At maghanda ka ng announcement. Anghel, puro anghel. Hindi ko nasira ang kumpanya ni Yuener. Nag-ipo pa siya. Kung mag-ipo talaga siya, Sheng, hindi na madali siyang pabagsakin. Ikalat ang balita. Lahat ng kausap ng aming pamilyang Sheng. Bawal bumili ng shares ng Floral Charm. Walang pera. Paano siya mag-iipo? Sige, gagawin ko na. Teka. Galit na galit ako. Pawiin mo. Anong nangyari, Warner ate? Ang sama ng mukha mo kaninang umaga pa. Ilang araw nang inilalabas ang stocks natin. Walang bumibili. Vice Chairman, kung walang pumasok na pera, hindi matutuloy ang IE ng Floral Charm. Kulang sa pondo. Mababaon tayo sa utang. Hindi ba sinuri kung ano talaga ang nangyari? Sinuri na. May chismis sa labas na si Shengjin ang nagkalat ng salita. Na sino mang mag-invest sa Huayan ay hindi na niya pakikipagtulungan. Mukhang kulang pa ang leksyon sa kanya noong nakaraan. Kung walang pera, huwag nang mag-public listing. Bakit ta magpapahirap sa sarili? Shengjin, ikaw ba ang may gawa nito? Para walang mag-invest sa Huayan? Ginoong Yi, may ebidensya ka ba? Kung wala, pwede kitang idemanda sa libelo. Ikaw, Ek, hindi mo kailangang magalit sa aso. Pumunta ako sa Huayan Group para iligtas kayo. Bibilhin ko ang 51% ng shares ninyo. Hindi maapektuhan ang public listing. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang formula. panaginip mo yan. Kahit hindi makapag-public listing ang kumpanya, hindi ko ibibigay sa iyo ang formula. Hindi mo ba iniisip ang mga empleyadong sumusunod sa iyo? Sa buong Donghae ngayon, walang mag-invest. O bibili ng shares ninyo. Ang mga empleyadong ito, malapit ng magutom. Pag-isipan mong mabuti. Magbabayad ako ng 1 milyon para sa 51% ng shares. At kung ibebenta mo lahat, bibigyan kita ng 100 milyon. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Ang formula pa lang mas mahal na dyan. Kung ganon, manunod na lang ako rito. Kung paano magsasara ang Huayan Group. Sino ang nagsabing walang mag-invest? Kinj, Bibili ako ng 30 milyon para sa 0% ng shares. 3 milyon, makakaligtas ba sa Huayan Group? Kung ayaw mong mabangkarote, mas mabuti pang magmakaawa ka sa akin. Sino ang nagsabing ganoon lang kaliit? Ginong Chiao, hindi ba ako huli? Alam kong kailangan mo, kaya dumating ako para humingi ng tawad. Hindi huli, hindi rin maaga. Mabuti naman, mabuti naman. Ginoong Yi, ang pamilya Wu ay mag-invest ng 200 milyon sa Huayan Group. Hindi kailangan ng shares, gamitin niyo muna ang pera. Kung kulang, pwede pa akong magdagdag. totoo ba? Ito Wu, ang pamilya Sheng at Wu ay may collaboration. Kung ipipilit mong mag-invest, pwedeng magkaroon ng problema. Ang ilang pera lang yan, para na ring nawala. Ano ba ang role mo? Para magbanta ka sa akin?
Hayaan mong subukan ng tatay mo. Ito Wu, isipin mong mabuti. Ang pamilya Sheng ay hindi gawa sa puti. Ang pamilya Sheng, napakalakas. Ginoong Chiao. Salamat sa malaking utang na loob noong nakaraan. Ay, wala akong maibabalik, mag-i-invest na lang ako ng 500 milyon. Walang anumang shares. Pangulo Wang, ang aming pamilya Wang. Ay wala rin sa mata ng pamilya Sheng. Sige, ipaalam sa lahat, mula ngayon, ang pamilya Wang ay magpakailanmang tumatanggi na makipagtulungan sa pamilya Sheng. Ikaw, Alice. Sabi ko na, si Song Yuting ang ate ko. Kung hindi ka naniniwala, tawagin mo siya o hayaan mo akong pumasok. Sigurado akong totoo ito. Katulad mo, nakikita ko ng 8 sa isang araw. Sa damit mo mukhang mahirap, nagsasabi ka pang kilala mo ang aming binibini. Pinapagawa ko sa iyo na magpaalam, ang dami mong sinasabi. Kaapat dapat ka ba? Itapon ninyo siya. Sino ka talaga? Sabi ko na, ako ang kapatid ng inyong binibini. Magpaalam ka at sabihin sa mga gwardya na dumating na si Xiao Chen. Gaano ka nakatagal dito? Dapat natutunan mo na ang dapat matutunan. Nakita mo na ang dapat makita. Hanggang ngayon wala ka pa rin napirmahang anumang kontrata. Kung wala ka pang isang kontratang bilyon-bilyon, isauli mo ang pamamahala ng kumpanya. Umalis ka sa pamilya Song. Tiyapan, ang pamamahala ng kumpanya ay ibinigay sa akin ng tatay ko. Kung kukunin man, siya mismo ang kukuha. Susubukan kong makipag-ayos sa kontrata. Naglakas loob kang sumagot sa akin? Talagang walang pinag-aralan ang ulila. Ako naman ay nakatatanda sa'yo. May tatay ako, hindi ako ulila. Ikaw. Ginang binibini. Anong nangyari at nagmamadali? Wala man lang disiplina. Ginang binibini. May isang nagngangalang Xiao Chen sa labas. Sabi niya kapatid ni Binibini, gustong-gusto pumasok. Dito sa pamilya Song, laging may mga kaibigan at kakilalang dumadalaw. Dalhin mo siya rito. Siya nga ang kapatid ko. 8. Xiao Chen, ikaw nga talaga? Ako nga ate. Bumalik na ako. Xiao Chen, saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Noong bigla kang nawala. Hinanap ka talaga namin ng matagal. Ate, mahaba ang kwento. May panahon pa ako para ikwento sa'yo. Talagang pinulot lang, kahit sino na lang na kapatid na hindi naman tunay ang kinikilala. Third sister, sino ito? Stepmother ko, ang pangalawang asawa ng tatay ko. Song Yuting, sinong tinatawag mong pangalawang asawa? Ako ay pinakasalan ng tatay mo ng maayos. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang nanay mo maagang namatay. Dahil lang sa konting pagsisisi ng tatay mo sa'yo. Gusto mong agawin ang pamamahala ng kumpanya? Huwag kang mangarap. Hinding-hindi ko ibibigay sa'yo ang kontrol. Xiao Chen, tayo na. Song Yuting, kung hindi ka pa makakuha ng kontrata, umalis ka na rito. Kasama ng kapatid mong hindi naman tunay, magpalimos na lang kayo. Gusto mo lang talagang mapamahalaan ni Song Yue, di ba? Hintayin mong makakuha siya ng malaking kontrata bago mo ako planuhan. Kamakailan lang, sumikat ang Huayan Group. Sinusubaybayan na ito ni Huir, malapit na siyang makakuha ng kontratang nagkakahalaga ng milyon. Sana nga'y matupad ang pangarap nitong matandang ale. Pero, kontratang 1 bilyon lang, makukuha rin yan ng third sister ko. Madaling sabihin yan. Kung magagawa nga, sino ang nakakaalam? Tara na, third sister. Third sister, binabati kita sa paghahanap sa iyong tunay na magulang. Akala ko dati, maganda ang makahanap ng tunay na magulang. Pero hindi pala ganoon. Third sister, kahit papaano, may nahanap kang kamag-anak. Tulad ni Atwaner. Hindi nila alam kung nasaan na ang kanilang mga kamag-anak. Mula nang mahanap ko ang magulang ko, dinala na ako pabalik sa Song family. Mabuti naman ang tatay ko sa akin, pero parang pampalubag-loob lang. Sayang, pumanaw na ang nanay ko, at abala ang tatay ko. Kaya ang stepmother ko ang nag-alaga sa akin. At alam mo na ang nangyari. Dumating din dati si Atwaner para hanapin ako, pero pinagtabuyan siya ng stepmother ko. Pagkatapos, pinuntahan ko sila, pero pinagbawalan ako ng stepmother ko. Okay lang, third sister. Nandito na ako na ang bahala. Xiao Chen, hindi mo naiintindihan. Gusto lang talaga akong palisin ng stepmother ko, pero dahil sa tatay ko, hindi niya magawang harapan, kaya sa pamamagitan ng kumpanya. Pinahihirapan niya ako para ako na ang umalis. Pero nahirapan akong makahanap ng kamag-anak. Ayokong umalis na lang basta. Huwag kang mag-alala, third sister. Habang nandito ako, walang makakaapi sa'yo. Sige, huwag na natin pag-usapan to. Hanapin natin ang ate mo para mag-dinner. Ako na ang bahala sa kontrata. Puntahan natin si Ate Warner, magkita-kita tayo. Tara. Xiao Chen, bakit mo ako dinala rito? Ate, may sorpresa ako para sa'yo. Pero huwag muna kang magtanong. Usap na lang tayo sa taas. Huwag mong sabihin na gusto mong tulungan ako makipag-negotiate. Grabe, ang talino mo, ate. Pero mas malaki pa to sa negosyo.
Bibigyan kita ng shares sa Hawaiian Group. Totoo ba yan? Song Yuting. 2 araw lang hindi nagkita, may bago ka ng binata. Ang gwapo naman niya, ha? Sino to? Anak to ni Papa at ni Panji. Song Yu. Gwapo, magkano ba ang binibigay niya sa'yo? Doblehin ko. Sumama ka na sa akin. Pag napasaya mo ako. Pera, hindi problema. Ayaw ko. Pangit ka, ang taba-taba mo pa. Wala ka sa kalingkingan ng ate ko. Ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Ate, alis na tayo. Usap muna tayo tungkol sa negosyo. Tara na. Teka muna. Dito ka rin para makipagnegosye. Sa totoo lang, wala kang pag-asa ngayon. Napag-usapan ko na to sa Sales Director ng Hawaiian Group, si Lu Feng. Xiao Chen, sigurado ka ba dito? Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Ano ba yan? Nagsisinungaling ka lang. Nangako sa akin si Director Lu. Pipirmahan na namin ang kontrata ngayon. Pwede pa nga niya akong ipakilala sa founder at shareholders ng Hawaiian Group. Pwede pa akong makabili ng ilang shares. Ganon ba? Binata, umalis ka na kay Song Yuting. Lumapit ka sa akin at magpakita ng galang. Baka bigyan pa kita. Xiao Chen, huwag na tayong magpaapi. Kung talagang hindi kaya, umalis na lang tayo. May iba pa akong paraan para sa kontrata. Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala. Hello, Director Lu. Nandito na ako sa reception. Pakidala na lang ang kontrata. Huwag mong kalimutan ang pangako mo ha. Naipadala ko na ang pera sa account mo. MS Song. Director Lu. Narito ang kontrata. Kapag napirmahan na, magiging partners na tayo. Ikaw ang magiging exclusive distributor ng Hawaiian Group. Salamat, Director Lu. Pagkatapos nating pumirma, magdiriwang tayo sa pinakamalaking nightclub sa Donghai. Dapat pumunta ka, Director Lu. Siyempre naman, Ikaw si Lu Feng. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Itakda ang sales spot sa iba. bata, sino ka ba para mag-utos sa akin? Hindi ako sino man pero sapat na para sa'yo. Ang buong sales plan ng Hawaiian Group, ako ang gumawa. Naaprubahan na ni Secretary Gao, akala mo ba? Ikaw ang chairman ng Hawaiian Group? Umalis ka na ngayon din. Xiao Chen magkakampi sila, siguro umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, third sister, mga ganitong maliit na tao. Walang karapatang paalisin tayo. Matigas talaga ang ulo, nandito na ang kontrata. Kaya mo bang baguhin? Sige, napirmahan na ang kontrata. Pwede na kayong umalis. Kung hindi, tatawag ako ng security. Director Lu, hindi ba sabi mo noon? Pwede mo akong ipakilala sa mga top executives. Pwede mo na akong ipakilala ngayon, at palisin ng security ang dalawang ito. Walang problema, ipakikilala kita kay Secretary Gao. Siya ang pinakamataas na leader, bukod sa chairman at board. Tungkol sa dalawang ito, security. Xiao Chen. Huwag kang mag-alala, third sister. Ako ang bahala. Sino ang maglakas loob? Paalisin ang dalawang ito na gustong magnakaw ng mga confidential ng Hawaiian Group. Tigil. Secretary General Gao, ang bilis mong dumating. Vice Chairman, bakit po kayo nandito? Huwag na kayong mag-formal na parito ako. Para ipakilala sa inyo ang isang business partner. At ayusin ang aking shares. Siya ang Vice Chairman? Secretary Gao, tama ba ang narinig ko? Ay yung ginawa ko kanina. Ipapakilala ko sa inyo, ito po, ang isa sa mga founders ng Hawaiian Group, ang aming Vice Chairman, Ginoong Xiao Chen. Magandang araw po, Vice Chairman. Huwag na ganyan, magtrabaho na kayo. Xiao Chen ikaw pala ang Vice Chairman ng Hawaiian Group. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Ate, kung sinabi ko agad, wala nang sorpresa. May karapatan na ba akong magtanong sa'yo? Meron. Isang kaangalan na matanong ni Chairman Xiao. Duwag ang sales channel ng ating grupo. Pwede bang itakda sa iba? Pwede, pero kailangan ng pag-aral ng board. Kaya lang, may pakasa ang mungkahi. Kaya itinalaga ko si Song Yuting bilang tanging ahente ng pagbebenta ng aming grupo. At ililipat sa kanya ang kalahati ng aking shares. Hindi na kailangan ang shares ni Xiao Chen. Ang tanging ahente ng pagbebenta, lampas 100 milyon na ang halaga nito. Kapag may shares na ang third sister, saka ka lang titindig ng matatag. Sister Yuting, hindi ko inakala, ito pala ang mister mo. At pangalawang pangulo pa ng Hawaiian Group.
Magkakamag-anak tayo, dapat tayong magtulungan. Magkakamag-anak. Itinuring mo ba akong kapamilya, mister? Huwag kang magalit sa aking gaya ng ete mo. O kaya, bigyan mo na rin ako ng konting shares. Sabi ko na, pangit ka, pangit ang katawan mo. Wala kang kapantay kay third sister. Umalis ka na o ipapatawag ko ang security. Mister, kayang-kaya mong gawin ito sa akin? Nakakadiri. Security. Dalhin niyo na siya. Mister, Song Yuting. Chairman Chow, paano ito gagawin? Tanggalin pero bago siya umalis. Pabalikin lahat ng perang kinain niya sa kumpanya. Opo. Chairman Chow, nagkamali na ako. Hindi na ako ulit. Sige na. Patawarin mo ako, Chairman Chow. Nga pala, Xiao Chen, pagkatapos ng 3 araw, kaarawan ng tatay ko, siguraduhin dalhin mo ang mga ate mo. CJ. Congratulations, congratulations, congratulations. Ang pamilyang Wu, si Wu Chanlong. Ang pamilyang Wang, si Wang Dao. Personal na nagdala ng regalo. Pa sa kaawan na matanda. Tuloy po kayo. Maraming salamat sa pagpunta. Pasok po kayo. Dapat matagal na kayong dumalaw. Lao Song, may magandang anak ka talaga. Talagang sa kabataan, nagmumula ang bayani. Ang pamilyang Song ay may napakagaling na anak. Siyempre masaya, salamat sa pagpunta. Arangalan na ng aming pamilya, tuloy po kayo sa loob. Hindi muna, ito ang regalo ko, isang malaking perlas ng gabi. Nahanap ng anak ko sa kalaliman ng dagat. Sa tingin ko, wala nang lugar na may mas malaki pa rito. Ay, medyo mahirap lang ang regalo ko. Isang konting bagay lang. 1 bilyong kontrata bilang regalo sa pagdiriwang. Ang laki naman ng handog, nahihiya kami. Pasok po kayo. Yuyer, tulungan mo ako sa mga regalo. Alagaan mo ang 2 tiyuhin. Ma, dito po, mga tiyuhin. Ah, Sage. Yuting, bakit nakatayo ka lang diyan? Samahan mo na ang mga bisita. Nag-antay ako ng isang kaibigan. Kaibigan? Dapat nga maghintay. Birthday ng lolo ngayon. Huwag sana may mga kung sino-sino ang dumating. Baka makagulo sa selebrasyon. Tama na, masaya tayo ngayon. Huwag na nating pag-usapan yan. Yuting, hintayin mo ang kaibigan mo bago pumasok. Kami muna ang mag-asikaso sa mga bisita. Winner, King Xiao Chen. Ate, nandito na kami. Birthday ni Lolo, asikasuhin ko muna ang programa. Maupo muna kayo, babalik ako para makasama kayo. Sige, ikaw na muna. Maghihintay kami. Sage, asikasuhin mo yan. Okay. Tara na mga ate. Maraming salamat sa pagdalo sa aking kaawan, lubos akong nagagalak. Sana'y masyahan kayo sa pagkain at inumin. Ang natitirang oras, ipapasa ko sa aking manugang. Siya ang mag-anunsyo ng magiging pinuno ng negosyo ng pamilya Song. Salamat, tatay, sa pagkakataong ito na makapagpakilala. Sa inyong lahat. Mag-anunsyo ng pinuno, hindi kaya si Bonso. Sa pamilya Song, kakayahan ang basehan. Kagagawa lang ni Bonso ng malaking deal. Malaking deal? Anong malaking deal? Panoorin nyo, malaki na ang halaga ng ate natin ngayon. Mga panauhin, ngayon ay aking ianunsyo. Ang pinakamahalagang bagay sa aming pamilya Song. Ang magiging pinuno ng aming negosyo. Si Song Yu. Bakit? Siyempre dahil si Yuyer ay nag-ambag na malaki sa pamilya at nakakuha ng kontratang bilyon-bilyon ang halaga. Ma, hindi siya makapaniwala. Walang kakayahan, walang kontrata. Ganyan na lang. Impossible. Lahat ng kontrata sa pamilya. Ako ang may pinakamalaking bahagi. Hindi si Song Yuyer ang pumirma. Si Yuyer ang pumirma para sa Huayan Group. Ito ang dala ng tao mula sa Huayan. Walang mali dito. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Para hindi mo isiping nagsisinungaling ako. Tao, dalhin ang kontrata. Nakapirma na ako, kailangan lang ipastamp sa Huayan Group. Makakakuha na ako ng sales rights at shares sa Huayan Group. Papa, Lolo, ako ang pumirma sa kontrata, hindi si Song Yu. Hoy, Tingting, ang daming tao dito. Ano ba yan? Mamaya na lang. Birthday ko ngayon, napakalaking deal ang nakuha ng kapatid mo. Bilang ate, dapat magbigay ka sa kanya.
Dapat masaya ka pa nga. Simula nang bumalik ako sa bahay na to, palagi na lang akong nagbibigay sa kanya, pero hindi itong kontrata. Si Xiao Chen kasi, tumigil ka. Nakapangalan kay Yuir ang kontratang to. Gusto mo pang agawin? Lolo, ayaw lang niya sakin. Gusto pa niyang guluhin ang birthday mo. Sa totoo lang, dapat itapon na lang siya. Tama si Yuir. Mga tauhan, dalhin niyo siya para magpalami. Huwag. Sino nang mangahas na galawin ang ate ko? Xiao Chen, Ate, huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mga api sa'yo. ikaw na naman, Papa. Ito yung si Song Yuting, yung tinawag niyang kapatid sa orphanage. Dinala pa niya, dito para manggulo. Yuting, totoo ba yung sinabi ng nanay mo, Xiaofeng? Sinabi ko sa'yo, unahin mo ang pamilya mo ngayon. Song si Yuting, pero huwag mo siyang isali sa negosyo ng Song. Ngayon, tingnan mo, hindi nakatulong sa pamilya, puro gulo pa. Kapatid ko si Xiao Chen, mula nang ipinanganak ako. Na walang magulang, kapatid ko na siya. Walang makakapagbago noon. Huwag kang matakot, Ate Yuting, nandito ako. Ano naman kung nandiyan ka? Sa Song Family 2. Ang lakas ng loob mo dito. Mga tauhan, itapon niyo silang dalawa. Parehong walang magulang. Bagay na bagay. Mahal, masyado ka namang harsh sa anak natin. Anong problema sa sinabi ko? Malaking kontrata ang nakuha ni Yuir. Malaki rin ang naitulong ng asawa ko. Ang buong Song family. Magkakaroon na malaking kita. Itong anak mong dinala. Anong naitulong niya? Mga tauhan, itapon niyo siya. Gusto mong mamatay? Huwag. Ang usapang pamilya ng Song. Pakikialaman niyo pa? Hahaha. Talagang wala akong pakialam sa mga gawain ng pamilya Song ninyo. Pero kung gusto ninyong saktan si Ji Xiao, ang pamilya Wu, hindi ako magiging tagapanood lang. AME. Ji Xiao, hindi kayo pwedeng saktan ng pamilya Song. Dito, sa pamilya Song namin. Parang sobra na ang yabang ninyo dito sa harap ko. AME. Kung hindi lang dadating si Ji Xiao ngayon, sa tingin mo ba magbibigay kami ng napakamahal na regalo? Ang kontrata na ibinigay ko ay wala na ngayon. Sino ka talaga? Yuting. Anong klaseng tao ba talaga, tong batang to? Wala akong espesyal na katauhan. Wala rin akong anumang posisyon. Kapatid lang ako ni Song Yuting. Alam ko kung sino siya, isa lang siyang Vice President ng Huayan Group. Pero kung ikukumpara sa pamilya Song namin, wala rin siyang magagawa. Nakapirma na ako sa kontrata. Kahit hindi ka pumayag, wala kang magagawa. Ang chairman ng Huayan Group, paano niya palalampasin? Ang napakalaking oportunidad na ito, ang kontrata ng Huayan Group ay nasa amin. Mapapalago ng pamilya Song ang negosyo. Tatay, itapon ninyo sila, basta't magpapatuloy ang kontrata. Hindi na namin kailangan ang tatlong malalaking pamilya. Ang kontratang ito, sapat na para sa gastos ng pamilya Song. Mga tauhan, palayasin ninyo sila. Hindi ko na balak makipagtulungan. Sino naman po kayo? Ako ang chairman ng Huayan Group, si Iwaner. Sinasabi ko, hindi ko na balak makipagtulungan sa pamilya Song. Nakapirma na ang kontratang ito. Tingnan mo nga, may selyo ba ako dito? Ito, talagang wala palang selyo. Ang kontratang nilagdaan ko sa bunso, dapat siya mismo ang pumirma. Kung hindi, ito ay basura lang. Ji, si Yuting at Yuir ay pareho lang. Nagtratrabaho pa sa pamilya Song. Pwede bang isipin ang kaawan ko? Lolo Song, nagpapanggap ka bang matanda ngayon? Kung ganoon, huwag mo nang asahan. Ang pakikipagtulungan ng Huayan Group, pwede kong hindi pumirma. Sa kontratang ito kasama ang pamilya Song. Xiao Chen, Yuting, umalis na tayo. CJ, Ano ba ang nangyayari? Ed Warner, nakabalik na ako. Bakit walang sumalubong sa akin? Nasaan ang mga tao? Talaga namang hindi kayo tumitigil. Ang ibig sabihin ng Yan Jihu, ang Demonic King, malinaw na namin na ipaliwanag sa'yo. Hindi ko alam kung napag-isipan mo na, kung hindi mo pa maintindihan. Pwede kang sumama sa amin para mag-isip, kapag napag-isipan mo na. Pwede ka nang bumalik. Sinabi ko na, yon ang huli. At wala nang mangyayaring aksidente, hindi na ako babalik. Huwag mong sisihin ang aming kawalang pakundangan. Ganito lang ba? fourth sister. Sino ka? Hindi ba ito ang bahay ni Ed Warner? Baka naman boyfriend mo siya. Yan Jihu, napag-isipan mo na ba? Kung hindi mo pa rin maunawaan, lahat ng tao sa bahay na ito ay mamamatay, isa-isa. Iyak na magiging handa siya. Umalis ka na.
Ganito lang at nangahas pang manakit dito. Paano mo ginawa? Bigla na lang siya bumagsak. Paano ito nangyari? Impossible. Ito. Fourth sister, sa wakas bumalik ka na. Xiao Chen, ikaw talaga? Nasaan ka na ba sa mga nakaraang taon? Nag-aral ako sa bundok at bumaba ako para hanapin kayo. Napakaganda. Fourth sister. Fourth sister, bakit ang lala ng sugat mo? Mukhang kailangan ng golden needle therapy. Xiao Chen, ano ang iniisip mo? Ang mahalaga ay iligtas ang buhay. Fourth sister, huwag kang sumigaw, nahihirapan na akong mag-concentrate. Ano ito? Fourth sister, malubha ang sugat mo, tinutulungan kitang gumaling. Xiao Chen, salamat sa'yo. Fourth sister, anong sinasabi mo? Noong bata pa ako, sinabi ko na. Pagdating ng panahon, ipagtatanggol ko kayo. Xiao Chen, tulungan mo akong tumayo. CJ. Fourth sister, balak mo bang kunin ang akin yang energy? Ang unang halik ko. Ubo, ubo, ubo. Fourth sister, ano ang nangyari sa dalawang lalaking may maskara? Ah, yung dalawang lalaking may maskara, mga tauhan ng Demonic King. Gusto nila akong hulihin at ibalik. Hulihin ka. Fourth sister, anong ginawa mo? Sa totoo lang, hindi ako flight attendant. Ang flight attendant ay trabaho ko para magtago. Ang tunay kong profesyon ay isang profesional na mamamatay tao. Dahil ako mismo ay may lakas ng kalahating hakbang na pre-heavenly martial artist. Kaya, madalas nila akong inutusan ng mga mapanganib na misyon. Bakit ka hinuhuli ng Evil Fiend Monarch? Ay, gusto kasing magpabango ng Evil Fiend Monarch. Gusto ni Xiao Chen ng mga babaeng malakas sa martial arts. Kaya balak akong yalay sa kanya. Hindi siya magtatagumpay. Para hindi siya magtagumpay, sinadya kong magkaroon ng malubhang sugat. Sa huling misyon ko, balak kong magretiro, pero ayaw pa rin niyang tumigil. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako, walang makakapinsala sa'yo. Kung may mangahas, pahihintulutan ko siyang hindi na muling tumayo. Oy, bumalik ka na, Ed. Hahaha, Ginoong Chiao. Nandito si Chen Fei. Kunin ninyo si Chen Fei para sa akin. Bingi ba kayo? Sugurin ninyo. Limang ikasyam na antas na eksperto. Agad-agad? May pre-heavenly expert ba dito? Ano naman kung pre-heavenly expert? Kahit may master dito ngayon, hindi nila meliligtas si Chen Fei. Sino kayo? Bakit kayo nandito sa bahay namin? Mukhang mga sindikato ang mga ito. Ed Warner, tawagan natin ang mga otoridad. Tawagin natin ang mga gwardiya para pigilan sila. AME, huwag kang mag-alala, Ginoong Chiao. Ngayong gabi, ang mga magagandang ito ay dadalhin ko sa hotel para sa'yo. Hihi, maganda. Alam mo talaga ang gusto ko. Hahaha. Kilos. Ayos lang ba kayo? Ayos lang, Xiao Chen. Batang lalaki, ikaw ba ang pre-heavenly expert? Sino kayo? Ang Evil Fiend Monarch. Bigyan kita ng 1 minuto para isuko si Chen Fei. Kung hindi, Kung hindi, ano? Tigilan ninyo. Maaari ninyo akong kunin, pero huwag ninyo silang galawin. Ano ba ang sinasabi mo, ate? Magkakapatid tayo, magkakasama sa hirap at ginhawa. Tama si Ed Warner, magkakasama sa hirap at ginhawa. Ate, nandito ako ngayon, walang makakakuha sa'yo. Xiao Chen, alam kong martial artist ka rin. Pero ang Evil Fiend Monarch ay pre-heavenly martial artist. At si Xiao Chen ay pinakamataas na antas na pre-heavenly martial artist. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Ate, maniwala ka sa akin. Hindi nila ako kayang talunin. bata, dahil ayaw mong sumunod, huwag kang magali sa akin. Fei, okay ka lang ba? Bai Feng, nandito ka na. Nandito ang war god mo. Bibigyan siguro ni Xiao Chen ng konting respeto. Kaya pala nakita ko dati ang jade ni ate. Suot ni Beifeng, ngayon ko lang nalaman. Magkaklase pala silang dalawa. Wargod, huwag kang makialam, nagtatrabaho ako para sa pamilya Chiao. Kahit ikaw pa ang Wargod, dapat mong pag-isipan ito. Ang pamilya Xiao at ang war god, hindi dapat mag-away. Si Chen Fei ay aking pinoprotektahan. Umalis na kayo. Wargod, sa harap ko na isang pinakamalakas na Inete Master. Isang Wargod na pangalan lang ang meron,
Wala yan. Pinakamalakas na inete, ganun pala kalakas si Xiao Chan. Ganun ba? Kung ganun, subukan muna natin ang kakayahan mo. Alam kong mas malakas si Xiao Chen. Noon sa gihi, umabot ng 3 oras. Magaling si Xiao Chan sa stamina. Ano ba pinag-usapan ninyo? Bata, ang yabang mo. Mang-atake ka ng patalikod? Ako ay pinakamalakas na Inete Master. Kung gagamitin ko ang buong lakas ko, parang aso lang kita. Sana kasing tigas ng bibig mo ang lakas mo. Gusto mong mamatay. Ganun lang. Perfectong Iron Shirt. Anong klaseng halimaw ka ba? Tawagin mo akong lolo, sasabihin ko sa'yo. Gusto mong mamatay. Bata, puro takbo lang ba ang alam mo? Mga ate, hindi ba ninyo napapansin? Si Xiao Chen at si Xiao Chen. Mukhang magkamukha. Huwag naman, pareho silang Xiao, baka naman. Baka dapat pahintuin na natin sila. Natatakot ako na mawala rin ang isa mong kamay. Gusto mong mamatay. Tumakbo. Gusto mong tumakas. Chenner, huwag mong habulin ang natalo. Master, bakit ka nandito? Ano, hindi ba ako pwedeng dumalaw sa estudyante ko? Pwede naman, syempre pwede. Gustong gusto ko na dumalaw ka sa akin. Mga ate, ito ang master na. Nagdala sa akin 15 taon na ang nakalipas. Lahat ng kakayahan ko ay tinuro niya. Master, tuloy po kayo. Fast forward, fast forward, fast forward. Ang ganda naman. Diyosa, ang ganda ng kutis mo. Paano mo ito inaalagaan? Ang kutis ng Diyosa, walang makikitang pores. Diyosa, pwede ba akong maging estudyante mo? Chenner, naparito ako para sabihin sa iyo, ang iyong pinagmulan. Pinagmulan? Guro, alam mo ba kung sino ang mga magulang ko? Chenner, kailangan mong maghanda. Sabihin mo na, Guro. Maraming taon na ang nakalipas, ang unang pamilya Xiao sa East Sea ay biglang nagkaroon ng trahedya. Lahat ng miyembro ay pinatay, kasama ang iyong ama at ina na pinaslang ng mga misteryosong tao. Buong pamilya Xiao, maliban sa iyong tiyuhin sa abroad. Si Xiao Yuan, ikaw na lang ang natirang tagapagmana. Ang sunog ay tumagal ng 3 araw at gabi. Ang iyong yaya, pagkatapos kadalhin sa orphanage, ay hinabol at pinatay. At ako, sa aking paglalakbay, ay nakasalubong ka. Nakita kong pambihira ang iyong potensyal, kaya kinuha kita. At alam ko rin na ang mga alitan sa buhay mo. Kailangan mong harapin ang mga bunga nito. Guro, sino ang pumatay sa mga magulang ko? Pagbalik ng iyong tiyuhin na si Xiao Yuan mula sa abroad, binuo niya muli ang pamilya Xiao, naging unang mayamang pamilya sa East Sea. Pero hindi man lang niya nabanggit ang nangyari noon. Ang lahat ng ito. Kaya, Ay naku. Hoy, yung hinahanap ko, nahanap mo na ba? Yung master. Ang lalaking yon ay si Xiao Chen, isang lalaking walang pinagmulang pamilya o koneksyon. Lumaki sa Sunshine Orphanage, pero may 5 kapatid na babae na kasabay niyang lumaki. 4 ang kasama niya at ang isa pang babae na. Ang pangalan ay Jiang Yuch ay nasa abroad. Hindi ordinaryo ang lalaking yon. Kailangan nating magpalit ng target. Siya sa ating mabuti ang Jiang Yuch na ito. Nahanap ko na. Bukas uwi si Jiang Yuch. Maganda. Anyayahan siya sa labas ng lungsod. Opo. Si Dewalk ito, muntik na ninyo akong mabangga. Ay, pasensya na. Mabilis kasi ang takbo. Okay lang, ingat na lang sa susunod. MS Jiang, sumama ka nga sa amin. Anong ginagawa ninyo? Hoy, Kamusta, Xiao Chen? si Ocean, hindi ka pa ba nadadala? Huwag kang magyabang. May babae akong hawak dito. Si Jiang Yuch, kilala mo ba? Sa akin ka lumaban. Huwag mo siyang galawin. Kukunin ko ang buhay mo. Bibigyan kita ng 1 oras sa pabrika sa labas ng lungsod. Kung hindi ka darating, alam mo ang mangyayari. Anong nangyari? Ano ba talaga ang problema? Nahuli ang ate, ililigtas ko siya. Sasama kami sa'yo. Hindi masyadong mapanganib. Magkakapatid tayo, sama-sama sa hirap at ginhawa. Hindi ko kayo papayagang mapanganib. Sige, samahan ko na lang siya. Pareho naman kaming marunong ng martial arts. Tara.
8. Sino ka? Ako. Ete, bakit ka nandito? Ililigtas ka namin. Siya si Xiao Chen, ang bonso namin. Xiao Ken, ang laki-laki mo na. Bilisan nyo, may ambush sila. Safe. Hahaha. Xiao Chen. Ang tanga-tanga mo talaga, halatang halata ang bitag. Naglakas loob ka pa rin sumaklolo. Dapat kang magpasalamat na ligtas ang ate ko, kung hindi patay ka na. Sila, ang 10 top-tier masters na hinanap ko. Ngayon, papatayin kita ng pira-piraso. 10 munting kaibigan lang, akala mo ba talaga? Kaya nilang protektahan ka. Ang kapal na mukha mo, kami ay mga peak innate real masters. Hinamak mo pa kaming mga basura. Ano? Lahat peak innate real. Mga innate real masters. Ang Xiao clan, nakakuha ng ganito karami. Kayo, mga kilalang tao. Nagpapakamatay para sa isang bulakbol na tulad nito. Hindi ba kayo nahihiyang pagtawanan ng mundo? Isang karangalan ang maglingkod kay Young Master Chiao. Napakataas ng estado ni Young Master Chiao. Iba, gusto maglingkod sa kanya, pero wala silang pagkakataon. Angalan namin ito. Ayoko, sumunod na lang kayo kay Young Master Chiao. Maglingkod kayo ng tapat, baka sakali. Masaya si Young Master Chiao at palayain kayo. Narinig mo ba, Xiao Chen? Maging aso mo na lang ako. Palalayain kita. Magkano binayad niya sa inyo? Doble ang ibibigay ko. Hahaha. Ay. Xiao Chen, may sira ba ang utak mo? Sa estado nila, kulang ba sila sa pera? Ano ba ang gusto niyo? Gusto namin ng kapangyarihan, ng lakas. Malaki ang Xiao clan. Mabibigyan nila kami ng mas magandang kinabukasan. Mas mapapaunlad pa ang aming martial path. Mas lalo pang usad. Kung hanggang dulo ng martial path ang inyong hangad, tanong ko sa inyo. Ano ang tunay na diwa ng martial arts? Siyempre, ang mga teknik at mga mapagkukunan. Hindi ba? Yung sinasabi mong puso ng mandirigma, gising na, bata. Ang pag-aaral ng martial arts, hindi yan sa pagsasalita lang. Hindi. Mali kayong lahat. Ay, ano nga? Ang mabuhay. Xiao Chen, nangahas kang sumalakay ng patago. Ilayo ang mata ko. Patago. Huwag kang magmalaki. Harapan akong kumilos. Kung hindi niya kaya, mahina lang siya. Karapat dapat siyang mamatay. Alam mo ba kung sino sila? Mga tauhan sila ng War God ng East Sea. Pinatay mo sila. Magagalit na talaga ang War God ng East Sea. Ano naman ang war god ng East Sea? Kahit dumating siya, hindi ako takot. Huwag na magkasaya ng salita. Xiao Xiao, patayin na natin siya. Lahat, sabay-sabay natin siyang patayin. Huwag, Xiao Xiao. Pakiusap, pakawalan mo sila. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko. Ate, huwag mo siyang pakiusapan. Tumahimik ka, Xiao Chen. Ako ang ete mo. Ngayon, tapos lang sabi ko. Oh. Kung ikaw ang hihingin ko, ibibigay mo ba? Basta pakawalan mo lang sila. Ipapayag ako. Paumanhin. Ang buhay niya, akin. Ikaw, akin din. Sugod. Anong kakaibang teknik to? Bakit hindi kami makagalaw? AME, mamatay kayo. R. Kakaiba, di ba? Chiaohuan, patayin mo yung dalawa. R. Gusto mong mamatay. Ayos ka lang ba? Xiao Chen, umalis na tayo rito. May mga pampasabog dito. Sage, umalis ka. Ate, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Grabe ang kasamaan ni Xiao Chen. Kahit sarili niyang mga tao, hindi niya pinatawad. Sarili niyang kasamaan ang nagdala sa kanya sa pagkamatay. Umalis na tayo. Arch, ang paa ko. Parang tinamaan ng kalawanging pako. Kailangang agarang gamutin to. Baka magka-impeksyon. Ate, umupo ka rito. Arch, Xiao Chen, ang dumi. Ate, puti ng mga binti mo, hindi naman madumi. Ang daldal mo. Palagi akong naliligo sa mga gamot, may iba't ibang halamang gamot sa katawan ko. Kayang gamutin ang lahat ng sakit. Ang galing naman. Ete, kung sakaling masugatan ako sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan. Mga ate, huwag kayong mag-alala sa hinaharap. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Sige, maaga na tayong umuwi. Nag-alala na siguro si Bunso. Sek, Jenner, ano ang nangyari? Sino ang nanakit sa iyo? Si Xiao Chen. Ninakaw pa niya ang Chuan Yin body. At sinaktan niya ako sa isang maruming paan. Pamilyar ang pangalang Xiao Chen. Sandali, mga 20 taong gulang lang ba siya? Paano mo nalaman, tatay? Anak siya ng kuya mo. Kuya, ang pamilya nila.
Hindi pala sila ay namatay na? Paano may natira pa? Akala ko rin, patay na ang pamilya ng kuya ko. Pero narinig ko, may isang sanggol na nailigtas mula sa sunog. Pinaghirapan kong hanapin ang orphanage kung saan nakatira si Xiao Chen. Pero wala akong nahanap. Ano ang gagawin natin? Kung bumalik siya sa pamilya Xiao, tiyak na ipapasa sa kanya. Ng mga matatandang iyon ang posisyon ng pamilya. Bumalik? Makakarating kaya siya? Anong ibig mong sabihin, tatay? Sa makalawa ang ika-negatibo, 100 kaawan ng lolo mo. Nag-aal siya ng husto. Gustong maabot ang hangganan ng 100 taon. Kung ihahandog mo ang Chuanyin body, tiyak na magiging masaya siya. At tutulungan kanya. Pero wala sa akin ang Chuanyin body. Madali lang iyan. Puntahan mo ang director ng orphanage sa Yang City para dalhin niya ang Chuanyin body sa handaan ng lolo mo. Sa oras na iyon. Gets ko. Mga ate, dinala ko na si Ate Yuje. Mabuti naman, salamat sa iyo. Ang ganda-ganda mo na, fifth sister. Ilang taon na tayong hindi nakita. Hindi naman, pareho pa rin. Huge. Gutom ka na siguro, ipagluto ka ni Xiao Chen. Ako? Hindi ba ikaw? O bakit naman? Ipapaluto mo pa sa mga ate mo. Sex na. Ah, si Director. Siguro tungkol sa mga nakaraang taon. Ang mga donasyon ko sa orphanage. Hello, Tita Taoying. Ano? May grupo ng mga estrangherong pumasok sa Yangcheng Orphanage para hulihin ka. Huwag kang matakot, pupunta na kami. Anong nangyari? Sabi ni Tita Director, may grupo ng mga estrangherong pumasok sa bahay ampunan. Sinira-sira ang mga gamit at inapi ang mga bata. Pinilit siyang lumabas. Tulungan natin siya. Hayop! Ginaganyan nila ang mga bata. Mga ate, manatili muna kayo sa bahay. Pupunta muna ako. Mukhang lampas na sa antas ng Tian-Tian ang kakayahan ng bunso. Lalong hindi ko na siya maintindihan. Dapat mamatay talaga ang mga salbaheng ito. Nasaan ang direktor? Saan siya pumunta? Para maprotektahan kami, dinakip ng mga masasama ang direktor. Ano? Huwag kayong matakot, mga mahal. Uwi na tayo. May video dito. Xiao Chen, alam kong nanonood ka. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, magpakabait ka. Dalhin mo si Chen Fei sa akin sa pamilya Xiao. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Pupunta ako sa pamilya Xiao para palitan ang direktor. Huwag kang pumunta. Ang pinag-aralan niyang Gongfa ay ang Yunuk Xinjing. Especially itong humihigop ng babae, tulad mo. Isang Suan anxiety na bihira makita sa isang siglo, mapapahamak ka lang kung pupunta. Ano ang swan anxiety? Parang nakita ko sa sinaunang aklat, parang tumutukoy ito sa isang tao. Ipinanganak sa hinataon, buwan at araw. Tama, ang ganitong tao ay puno ng hinalakas. Sa pag-aaral man o sa pagsasanay ng martial arts, mas malakas sila ng ilang beses kaysa ordinaryong tao. Kung ang babae nito ay maagaw ng isang Xiantian practitioner, maaari siyang agad na tumawid sa antas ng Zongxi. Ito ang dahilan kung bakit ka inaasam ni At Chen Fei. Ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating mamatay ang direktor? Hindi sumama ka sa akin. Tamang-tama, may pagkakaiba ako sa pamilya Xiao. Dapat na rin itong tapusin. Ang pamilya ng Beijing ay nag-alay ng isang piraso ng jade at agata. Naway ang biyaya ni Lolo ay tulad ng malawak na dagat, at ang buhay ay tulad ng mga burol ng timog. Salamat. Hahaha. Lolo. Iniaalay ng apo na si Xiao Chen ang isang kamanghamanghang regalo. Ito. Channer, ano ito? Lolo, kamakailan. Hindi ba gusto mong tumawid sa antas ng Zongxi? Ang babaeng ito ay isang Suanyin Zi na bihira makita sa isang milenyo. Kung maagaw ang kanyang babayin, tiyak na magiging dakilang Zongxi ka. Hahaha. Mabuti, mabuti. Nasaan na? Lolo, huwag kang mag-alala, darating na ang tao. Ay, huwag magmadali, hahaha. Binabati kita, ama. Kapag kumawid na sa antas ng Zongxi, tiyak na lalago ang pamilya Xiao sa susunod na 100 taon. Mabuti. Mukhang tama ang pagpili sa inyong mag-ama na magmana ng negosyo noon. Sobra ang papuri mo, Lolo. Si Xiao Chen ang mag-alay sa paglisan ng Lolo. Sino ang may kapal ng mukha, manggugulo sa handaan ng pamilya Xiao? Bakit pamilyar ang pangalang Xiao Chen?
Siya ang nawawalang panganay na lalaki ng pamilya Chiao. Buhay pa pala siya. Ang kapal na mukha mo, Xiao Chen. Hindi mo igagalang ang ating dakilang ninuno? Dakilang ninuno. Karapat-dapat ba siya? Kung hindi dahil sa'yo noon. At sa pagpapaubaya mo sa mag-ama nilang dalawa, hindi mamamatay ang aking mga magulang. Bastos, sinasabi mo bang hindi makatarungan ang paghusga ko? Lolo, yung babae sa tabi niya, yun ang Mysterious Yin Body. Kalahating hakbang sa Grandmaster. Ate, huwag kang matakot. Kaya kitang protektahan. Mysterious Yin Body, AMM, mabuti. Ihandog mo sa akin ngayon ang babaeng yan sa tabi mo. Payagan kitang bumalik sa pamilya Chiao. Ah, Lolo, Kung baluktot ang puno, gayon din ang sanga. Parehong taga-pamilya Xiao. Nakakahiya na may dakilang ninuno kang tulad mo. hamak na tao. Sino ka para humusga sa mga gawa ng dakilang ninuno? Lolo, patayin mo na siya agad. Mapapasayo pa rin ang Mysterious Yin Body. Xiao Chen, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ihahandog mo ba o hindi? Ano mangyayari kung hindi? 100 taon ka nang nabubuhay. Ni hindi mo pa naabot ang antas ng Grandmaster. Para kanino ka ba nabuhay nitong 100 taon? Sa aso. Ang kapal na mukha mo. Hinamak mo ang aking lolo. Ano naman kung hinamak ko? Mabuti. Sa mahabang panahon, wala pang nangahas na humamak sa akin ng ganyan. Hahaha. Mabuti. Ngayon, tingnan natin. Sino pa ang makakapagligtas sa'yo? Tiyak na mamamatay ka. Ganito lang ba ang lakas ng dakilang ninuno? Kalahating hakbang sa Grandmaster ka rin. Siguro. Kapag matanda na, dapat nasa kabaong na lang. Huwag nang lumabas at manira ng buhay. Paano nangyari? Paano natalo ang dakilang ninuno? Heking balita to, di ba? Matandang gago dahil kapangalan mo rin ang Xiao. Hindi kita papatayin. Paluhurin mo si Xiao Shan. At magpatirapat humingi ng tawad sa mga bata sa ampunan. Panaginip mo yan. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Chiao. Paano ako? Magpapatira pa sa mga batang kulila at walang magulang. Salve, halimaw ka. Mga bata lang silang lahat. Xiao Yuan, puntahan mo agad si Ginoong Du Jiang. Si Ginoong Du ang kanang kamay ng digmaang Diyos ng East Sea. Kapag nandito siya, tiyak na mahuhuli ang hayop na to. Sech, tatay, pupunta na ako. Dujiang. Naku, Xiao Chen. Si Dujiang ay isang Grandmaster na mandirigma. Walang awang mamamatay tao. Ang lakas niya ay higit pa sa karaniwang Grandmaster. Imposibleng tayo ang manalo laban sa kanya. Isang munting master lang, mahirap protektahan ang pamilya Xiao. Ang lakas ng loob mo. Dujiang. Nakita mo na ako. Hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Humingi ako ng tawad? Karapat-dapat ka ba? Ginoong Du, sinadya nitong guluhin ang handaan. Malinaw ang kanyang hangarin na saktan ng iba. Sana'y patayin ito ni Ginoong Du. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Chiao. Sisiguraduhin kong mahuli ang batang ito. Bilang sundalo ng Huaguo, napakalabo ng pag-iisip mo. Ang war god na yon, parang nag-alaga lang ng aso sa mga tauhan niya. Hinamak mo ang war god. Ginoong Du, patayin mo na ang loko-lokong ito. Kanina ang yabang-yabang mo, di patayin mo ako. Ikaw, Kawalang galang. Batang ito, wala kang respeto sa akin. bilang general ng Huaguo, pinoprotektahan mo ang kriminal. Ang mga gawain ko, kailangan mo pang pakialaman? Pinoprotektahan mo ang kriminal, walang pakundaan sa buhay. Hindi ka karapat-dapat maging general ng Huaguo. Hinamak mo ako? Ngayon, babalatan kita, babaliin ang buto mo, at dudurugin ang katawan mo. CJ, ngayon, sa ngalan ng war god, paparusahan kita. Kaapat-dapat ka ba? Finger flick skill. Sino ka talaga? Ako ang Panginoon ng Medicine God Valley. Sabi nga, kahit dumating ang War God, magpapakumbaba pa rin. Iyon ba yung misteryosong lugar? Ang Medicine God Valley, ang pinakamahusay sa medisina at martial arts. Tumahimik ka. Ikaw, magpapanggap na Panginoon ng Medicine God Valley, kung ayaw mong magsabi ng totoo. Hahampasin kita hanggang sa umamin ka. Ikaw lang. Ha! Aray, Ganyan lang pala si Dujiang. Ginoong Du, ayos lang po ba kayo? Ginoong Du, Xiao Chen, ikaw nga ba ang Panginoon ng Medicine God Valley? Ate, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? hinamon mo si Ginoong Du ng pataksil. Pataksil? Ganyang basura, kaya kong supilin ng isang kamay lang. Patay ka. Paglabag sa nakakatanda, kapag nalaman ito ng War God, malaking problema yan. Sabay-sabay, hulihin siya. Sino ang mangahas? Xiao Chen, hinamon mo ang apo ko? Gagawin kitang durugin. Talaga ba? Aray, Xiao Chen, tumigil ka. Sinaktan ni Xiao Chen si Ginoong Du. Lalabanan niya ang War God ng Isya. Hindi ka na makakatayo sa Huaguo. Talaga? Tawagin mo siya dito, gusto kong makita. Kaninong panig siya? Ha?
Atay, tawagin mo si Wargod. Dahil sa relasyon natin sa mga Lin. Utulungan tayo ni Wargod. Sigurado ako. Darating na si Wargod. Si Yao Chen, tapos ka na ngayon. Kung si Beifeng ang kakampi niyong mga hayop at tumulong sa kasamaan, edi wala siyang karapatang maging war god. Hinamak mo si Wargod. Magdudusa ka. Kung tama ang alala ko, ang pamilya Xiao noon ay isa sa mga pinakamakapangyarihan kahit si war god ay umuyuko. Bakit sa inyo naging ganito na lang? At umaasa pa sa iba? Ano ba alam mo? Noon, kung hindi dahil sa tatay mo, at kinainisan ang maling tao, sana hindi nahulog ang pamilya Xiao sa ganitong kalagayan. Ano ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ang tatay mo noon ay isang napakalakas na Grandmaster. Paano ko siya mapapatay? Sabihin mo, paano namatay ang tatay ko? Sino ka ba? Bakit ko sasabihin sa'yo? Aray, tigilan mo. Sabihin mo, Hindi pwedeng sabihin. Mawawasak ang pamilya Xiao. Ang pamilya Dongfang. Noon, kinainisan ng tatay mo ang pamilya Dongfang. Pinapalibutan siya ng mga tauhan ng pamilya Dongfang. At pinawalang saysay ang kanyang kapangyarihan. at sinunog niyo sila hanggang sa mamatay. Tama ba o mali? CJ. Kung ganon, wala nang saysay ang pamilya Xiao. Anong gagawin mo? Pakawalan mo ang anak ko. Narito na si War God ng East Sea. Xiao Chen, narito na si Wargod. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, ate. Narito na si War God. Si Yao Chen, hintayin mo ang kamatayan mo. Mabuhay po, War God. Bakit ninyo ako tinawag? War God, ginulo ng batang ito ang piging. Sinaktan pa si Ginoong Du, at ngayon hinaharang ang apo ko. Napakasama. Sana tulungan mo kami, War God, at patayin siya. Ano? Lalabanan mo ako. Si Wargod na si Beifeng, nagpupugay sa master ng volley. War God. Nagkakamali ka ba? Ikaw ang inimbitahan namin. Paano siya? Panginoong Mandirigma? Sino ba talaga siya? Bakit ganyan ang respeto mo sa kanya? Kung ikaw ang kanilang inanyayahan, ano ang gagawin mo? Du Jiang. Panginoong Mandirigma, narito si Dujia. Mula ngayon, tatanggalin ang iyong titulong general, ibababa sa karaniwang mamamayan. Malubha ang kasalanan ni Xiao Chen. Nangahas gumalaw laban sa punong lalawigan ng lambak ng gamot, Dakpin. Atay, tulungan mo ako. Ayokong mahuli. Ang mga pamamaraan ng Panginoong Mandirigma, hindi ko kakayanin. Panginoong Mandirigma, pakiusap, patawarin niyo ang aking anak. Dapat kayo ang humingi ng tawad sa punong lalawigan, hindi sa akin. Xiao Chen, kahit papaano, tiyuhin mo ako. Si Xiao Chen ay kapatid mo. Pakiusap, patawarin mo na siya. Noong mga panahon, bakit hindi niyo pinalampas ang aking mga magulang? Kung hindi mo maayos ito, ako na ang bahala. Dakpin. Atay, tulungan mo ako. Lolo, tulungan mo ako. Tulungan niyo ako. Xiao Chen, paano mo nagawa ito? Ang pamilyang Dongfang na binabanggit nila. Ano ba ang tunay na katayuan nito? Ang pamilyang Dongfang ay isang nakatagong pamilya. Ang ilawan silang halabot. Paano? Ang pamilyang Dongfang ay mga inapo ng dating emperador ng Tao. Ayon sa alamat, mayroon nang umabot sa antas ng immortal. Lahat ng mga kilalang pamilya sa Huaguo, kapag narinig ang pamilyang Dongfang, ay natatakot. Mas mabuti pang huwag muna makipag-ugnayan ang mahal na Panginoon. Ano naman kung immortal? Sabihin mo sa akin ang totoo, kung hindi, wala nang dahilan para umiral ang pamilyang Xiao. Ang puno ng pamilyang Dongfang na si Dongfang Batu. Noong mga araw ay masigla at nagnanais sakupin ang lahat ng pamilya sa Huaguo. Sino man ang sumuway ay papatayin. Nang dumating sa aming pamilyang Xiao, ang iyong amang si Xiao Wudi, sa paraang handang mamatay kasama niya, ay nasugatan siya. Pagkatapos, nawala na siya. Ngunit bago umalis, nag-iwan siya ng banta. Sinabi niyang hindi niya palalampasin ang lahat ng nasa linya ng iyong ama. Mabuti. Titiyakin kong maghihiganti ako sa kanila. Nasaan si Dian Tao? Pakikuha agad si Dian Tao. Dian Tao, ikaw ba si Chen Fei? Dian Tao. Dian Tao. Ligtas si Dian Tao. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Sama mo natin si Dian Tao, Toy. Sek. Panginoong Mandirigma. Si Xiao Chen ay miyembro din ng aming pamilyang Xiao. Pwede nating ayusin ang relasyon. Pwede bang tigilan mo kami ngayon? Dahil kapwa mo kami ang apelyidong Xiao. Bubuwagin ko lang ang iyong mga litid, hindi kita papatayin. Mula ngayon, mawawala na ang pamilya Xiao sa Huaguo. Sundin ang utos.
mawawala na ang pamilya Xiao. Dongfang Batu. Ako si Xiao Chen, narito na ako. Xiao Chen, ikaw ba ang anak ni Xiao Wudi? Impossible. Noong panahon, pinasunog ko si Xiao Yuan. Lahat ng miyembro ng pamilya Xiao ay namatay. Paano may nakaligtas? Kahit ang yaya na tumakas, pinapatay ko siya. Siguro yaya yon. Saan kanya itinago? Iniligaw niya ang mga tauhan namin. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, handa ka nang mamatay. Matagal ka nang nag-ehersisyo, pero hanggang peking antas ng Diyos lang. Pangkaraniwang tao ka lang talaga. Xiao Chen, sa labas, baka wala akong magawa sa iyo. Pero ito ang nakatagong Dongfang na pamilya. At ang Dragon Vein ng aking Huagu. May swerte ng aming Dongfang na pamilya. Mamamatay ka ngayon. Bata, antas ng Diyos na ako ngayon. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Ano naman kung antas ng Diyos? Sa tulong lang ng ibang bagay yan. Akala mo ba natatakot ako? Yun ganyan lang ang kaya mo. Kung hindi kayang talunin ka ng antas ng Diyos, magiging demonyo na lang ako. Mamamatay ka na ngayon. Hindi mananaig ang masama. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Kahit maging demonyo ka, hindi mo mapipigilan ang kamatayan mo. Haha, akala mo ba epektibo pa sa akin ang lakas mo? Handa ka nang mamatay. Hindi na ako tinatablan ng sandata. Bakit ang yabang mo kanina? Hindi ka na ba makalaban ngayon? Kapag nawala ang lakas ng antas ng Diyos, hindi mo na mapapanatili ang lakas ng iyong dugo. Huwag mong subukan. Tama ang hinala ko. Kapag naputol ang Dragon Vein, hindi mo lang mapapanatili ang lakas ng iyong dugo. Mamamatay ka pa dahil sa pagkasira ng isip. Mula ngayon, mawawala na ang nakatagong Dongfang na pamilya. Tapos na. Ganito ang ikot ng buhay. Mula ngayon, wala nang nakatagong Dongfang na pamilya. Tatay Xiao Ken, gutom na kami. O mga anak, dagdagan ko ng chicken leg ang tanghalian nyo. Maglaro kayo. Kanino na naman ang turnong magluto para sa mga bata ngayon? Ikaw na naman ang tamad. Lagi mong sinasabi na sa iyo ang turno. Hindi ka talaga nagtatrabaho ngayon. Kapag pumapaura ka na naman ngayon, gusto mo pa ring pumasok sa aming kwarto ngayon? Magtatrabaho na ako agad. Tanner, Master, bakit ka na parito? bakit? Hindi ka ba masaya na makita ako? Siyempre naman na masaya ako. Ang ganda mo, Master, sobrang ganda. Sobrang astig talaga. Sobrang ginigiliw na ginigiliw kita. Tigilan mo ang kadaldalan. Pumunta ako ngayon dahil may problema ako. Kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo lang, Master. Papunta man ako sa apoy o sa dagat. Pero ikaw na. Iyon ang aking master. Pinapagawa niya sa akin ang huling. Munden na gawain ko. Iyon ay manganak ng bata. Master, hindi talaga ito pwede.